Nagsisimula ang kwento sa isang pantasyang mundo kung saan ang mga tao at mga mahiwagang nilalang ay parehong naninirahan sa iba't ibang rehiyon ng planeta. Sa kalaliman ng isang malagong kagubatan kung saan 12-dosenang uri ng mga mahiwagang hayop ang namumuhay at nagsasama-sama, isang batang inang dragon ang bumaba sa kanyang kuweba. Pagkatapos limliman ng kanyang itlog sa buong gabi, oras na para maghanap siya ng pagkain. Kaya tinabaw na niya ng lupa ang kanyang itlog. Gayunpaman, ang lupa lamang ay hindi sapat para mapanatag ang pag-aalala ng inang dragon. Kaya binugahan niya ng napakainit at pulang apoy ang lupa para panatilihing mainit ang paligid habang siya ay wala. Nang makontento na siya, umalis siya sa kuweba at lumipad sa kalangitan. Habang naghahanap ng mahuhuli, napatingin ang dragon sa dalawang lobo at mabilis siyang bumulusok pababa para hulihin ang mga ito. Bigla na lang, tinamaan siya ng palaso diretso sa ulo, pinuntirya ng isang grupo ng mga tao na nagtatago sa mga palumpong sa ibaba. Matapos mamatay ang inang dragon, lumapit sila para kunin ang kanyang balat at karne. Pagkalipas ng ilang panahon, isang buntis na nilalang na tinatawag na Katsit ang napadpad sa parehong kuweba kung saan itinago ng dragon ang kanyang itlog. Kumpara sa mga ordinaryong pusa, ang mga Katsit ay isang matalinong lahi na nakakapag-isip ng maayos at nakakagamit ng mahika. Nang mapansin ng inang pusa na payapa ang paligid ng kuweba, nagpasya siyang manatili sa loob para manganak. Hindi nagtagal, ipinanganak ang kanyang mga kuting at ang init ng kanilang mga buhay na katawan ay tumago sa itlog na nakabaon sa ilalim ng lupa. Dahil dito, tuluyan ng napisa ang sanggol na dragon mula sa shell nito, at inilabas ng maliit na nilalang ang kanyang naguguluhang ulo mula sa lupa. Nag-alala ang inang pusa kaya agad niya itong napansin at hinaila palabas ang sanggol na dragon. Nang malantad sa malamig na hangin ng kuweba, nagsimulang manginig ang maliit na dragon. Nang makita ito, inamoy-amoy ng inang pusa ang katawan nito ng ilang beses at napagpasyahan niya na isa itong ganap na hindi mapanganib na nilalang. Pagkatapos, nang may pusong puno ng habag, pinayagan niyang dumid sa kanya ang dragon kasama ng kanyang sariling mga anak. Dahil ang mga mahiwagang nilalang ay hindi limitado ng mga ordinaryong panuntunan, normal lang para sa kanila minsan na magpalaki ng mga anak mula sa ibang uri. Habang pinapanood ang sanggol na dragon na nakikipagyakap sa kanyang mga anak, napaisip ang inang pusa kung anong uri ng mahiwagang hayop kaya ito paglaki. Makalipas ang ilang araw, nang makagalaw-galaw na ang mga anak, sinimulan silang turuan ng inang pusa kung paano manghuli. Ipinakita niya sa kanila kung paano sundan ng patago ang huhulihin mula sa isang pinagtataguan at kung paano ito matagumpay na tambangan. Bukod sa pisikal na panghuhuli, tinuruan din ng inang pusa ang kanyang mga anak kung paano gumamit ng kidlat na mahika. Dahil ang mga Katsit ay may kakayahang gumamit ng mga spell ng mahika, sinubukan ng sanggol na dragon na gayahin ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi ito makagawa ng spell ng kidlat dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga talento. Pagkatapos, ipinagaspas nito ang kanyang maliliit na pakpak para maiangat ang kanyang sariling katawan mula sa lupa na ikinabilib ng lahat. Sa halip ng mga boltahe ng kidlat, sinubukan ng sanggol na dragon na gumamit ng fireball na sa kasamaang palad ay sumable at nagpatalsik sa kanya palayo. Gayunpaman, mabilis na nakabawi ang dragon mula sa kanyang pagkabigo pagkatapos makatanggap ng pampalakas ng loob mula sa kanyang ina at mga kapatid. Bigla na lang, nakaramdam ang inang pusa ng isang mapanganib na presensya sa paligid at inutusan niya ang lahat ng kanyang mga anak na manatiling tahimik. Kahit na sumunod ang mga anak, tahimik nilang tinanong ang kanilang ina kung bakit siya masyadong takot sa mga bagong nilalang na ito. Ipinaliwanag ng inang pusa na ang mga nilalang na ito ay mga tao na nagmula sa isang kalapit na kaharian. Dahil maraming mahihinang uri ng halimaw ang nakatira sa kagubatan, pinangalanan ito ng mga tao na Noves Forest at ipinapadala nila ang kanilang mga baguhan dito para makakuha ng karanasan. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, binalaan ng inang pusa ang kanyang mga anak na ang mga tao ay maaaring maging napakabait o napakalupit, depende sa individual. Sinabi rin niya sa kanila na ang mga tao ay maaaring maging sapat na malakas para pumatay ng mga higanteng oso. At hinuhuli rin nila ang mga Katsit para gawing materyales. Dahil napakadelikado ng mga taong ito, binalaan niya ang kanyang mga kuting na iwasan sila sa abot ng kanilang makakaya. Nang marinig ang kanyang seryosong babalat, isinaulo ng lahat ng mga anak ang amoy ng mga tao at isinapuso na iwasan ang mga ito sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, isang maliwanag na kulay ube na ilaw ang sumabog mula sa kagubatan. Nagmumula ito sa isang biglaang summoning circle. Ang target ng pagpapatawag na ito ay ang inang pusa na napagtanto na sinusubukan siyang ipatawag ng mga tao sa malapit. Habang naguguluhang nakatingin ang mga anak, napagtanto niya na ito na ang kanilang polem. Sinimulan niya silang marahang gabayan gamit ang kanyang mga huling salita, pinapaalalahanan ng kanyang mga anak na manatiling magkakasama kung sakaling harapin nila ang panganib sa kagubatan.
Kahit natiwala siyang makakaligtas sila gamit ang kanilang sariling mga kakayahan, ipinaalam niya sa kanyang mga anak na marami pa siyang ibang mga naging anak sa kagubatan na handang tumulong sa kanila kung sakaling kailanganin nila ito. Matapos hilingin na magkaroon ng mahaba at malusog na buhay ang lahat ng kanyang mga anak, tuluyan ng naglaho ang inang pusa at sumara ang summoning circle sa harapan ng mga sobrang nalungkot na anak. Makalipas ang maraming taon, nang lumaki na ang mga pusa, umalis sila sa kanilang orihinal na kuweba para makipagsapalaran at simulan ang kanilang buhay bilang mga nasa hustong gulang na. Tanging ang sanggol na dragon na ngayon ay lumaki na sa isang makisig na halimaw, ang naiwan sa lugar kung saan siya unang pinalaki ng kanyang ina. Kahit na kayang mabuhay ng dragon ng mag-isa, nakaramdam siya ng kalungkutan nang wala ang kasama niyang mga kapatid na naging kasama niya sa lahat ng mga taong ito. Pagkaraan ng ilang panahon, isa sa mga kapatid na pusa ng dragon ay umuwi kasama ang kanyang asawa. Ipinakilala niya ito sa kanyang kapatid na dragon na masayang tinanggap silang dalawa sa loob ng kuweba. Kalaunan, nanganak ang kapatid na pusa ng mga kuting at kinuha ng dragon ang responsibilidad na palakihin ang mga ito. Tinuruan niya silang lahat na magtago at manghuli ng mga daga tulad ng isang pusa at binalaan silang lumayo sa mga tao tuwing makikita nila ang mga ito. Sumang-ayon ang maliliit na kuting at tinanggap ang lahat ng aral ng kanilang tiyuhin. At nang lumaki rin sila, silang lahat ay umalis sa kuweba para simulan ang kanilang buhay sa kagubatan. Pagkalipas ng ilang panahon, isang kakaibang babaeng pusa ang naglakad papunta sa kuweba ng dragon. Kahit na siya ay isang bagong pusa, nakilala ng dragon ang amoy ng isa sa kanyang mga kapatid na lalaki sa kanya. Lumalabas na ang babaeng pasang ito ay isa sa mga anak ng kanyang kapatid na lalaki at kailangan ng masisilungan dahil siya ay buntis na buntis. Ipinaliwanag niya sa dragon na sinabihan siya ng kanyang ama na humingi ng kanlungan sa kanyang tiyuhin kung sakaling kailanganin niya ito, kaya naman binibisita niya ito ngayon. Nang marinig na naaalala pa rin at pinagkakatiwalaan siya ng kanyang mga kapatid habang namumuhay sila ng malayo sa kagubatan, naluha sa tuwa ang dragon at agad niyang pinayagan ang batang pusa na magpahinga sa kanyang kuweba. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumalaki at lumalakas ang dragon, at nagkaroon siya ng kakayahang makipag-usap sa mga natural na espiritu. Sa isa sa kanilang mga pag-uusap, tuluyan niyang nalaman na siya pala ay isang magkaibang uri ng nilalang mula sa mga katsit. Ipinaliwanag ito ng nadismayang dragon sa kanyang mga kamag-anak na pusa, ngunit hindi ito alintana ng sinuman sa kanila. Sa halip, nginitian nila siya tulad ng dati, kaya nakalimutan niya ang kanyang mga pag-aalala at patuloy siyang nagturo sa kanila. Isang araw, habang payapang lumilipad ang dragon sa ibabaw ng kagubatan, nakita niya ang ilang mga tao na may malaking patong-patong ng mga patay na pusa na hinuli para lang sa kanilang mga balat, sumambulat sa galit ang dragon at sinunog ng buhay ang mga tao. Pagkatapos puksain ng mga tao, tinanong ng dragon ang mga espiritu kung hinuhuli ba nila ang mga pusa para gawing pagkain. Ipinaliwanag nila na hinuhuli lang ng mga tao ang mga pusa dahil sa kanilang balahibo, na dahilan para lalong magalit ang dragon dahil naniniwala siya na hindi dapat patayin ang isang nilalang maliban kung ito ay para sa pagkain o upang mabuhay. Noong kanyang kabataan, masyadong mahina ang dragon para protektahan ang lahat. Ngayon ay iba na ang sitwasyon dahil taglay na niya ang napakalaking kapangyarihan ng isang katawan ng dragon kasama ang mapanirang kakayahan ng spirit magic. Nagpasya ang dragon na tama na ang kalupitan ng mga tao at lumipad siya papunta sa pinakamalapit na kaharian para binalaan sila. Nang mapansin ng mga tao ang higanteng dragon sa kanilang lupain, inihayag niya sa isang dominanteng boses na pinatay niya ang mga adventurer na pumaslang sa mga inosenteng pusa. Binalaan niya ang natitirang mga tao na daranasin din nila ang parehong kapalaran kung hindi nila ititigil ang pag-atake sa mga pusa ng walang dahilan. Ngunit tumanggi ang mga tao na makinig sa kanyang mga salita. Sa halip, tinawag nila ang lahat ng kanilang mga salamangkero at inatake ang dragon gamit ang mga spell ng kidlat. Dahil hindi kayang gumamit ng mga tao ng purong mahika ng espiritu, ang kanilang mga spell ay napakahina at walang epekto laban sa makapangyarihang dragon. Labis na nagalit ang dragon sa kanilang paglaban at sinimulan niyang sunugin ang buong kaharian gamit ang kanyang mga apoy. Sa kanyang galit, inisip niya na ang lahat ng mga tao ay nararapat mamatay. Ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mahihinang karaniwang mamamayan gayon din ang isang inosenteng batang babae na walang kalaban labang umiiyak sa lupa. Ang batang babae ay mayroon ding alagang pusa na buong tapang na sumusubok na ipagtanggol siya mula sa dragon. Nang makita ang isa sa kanyang sariling mga kamag-anak na napakalapit sa isang tao, naantig ang puso ng dragon at nagpasya siyang patawarin sila alang-alang sa kanilang mabubuting tao. Gayunpaman, hindi niya sila iniwan ng walang babala, sinasabi na kung sakaling pumatay muli ng isa pang pusa ang mga tao nang hindi para sa pagkain o pagtatanggol sa sarili, itutuloy niya ang kanyang mga nakaraang parusa.
Ilang taon pagkatapos ng pagwawala ng dragon, isang bagong prinsipe ang lumaki sa kaharian ng mga tao. Sa kasamaang palad, ang prinsipeng ito ay may kaawa-awang talento sa mahika, kaya nag-aalala ang buong pamilya ng hari para sa kanyang hinaharap. Alam din ng mismong prinsipe ang kanyang mga pagkukulang, kaya tumatakas siya palabas ng kanyang kwarto sa gabi upang subukang mag-ensayo ng mahika ng mag-isa. Pagkatapos siyang mabigo sa maraming pagtatangka, isang pusa ang lumitaw sa kanyang tabi. Napatingin ang prinsipe sa pusa na nagbigay sa kanya ng ginhawa sa mahirap na sandaling ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang muli at sa pagkakataong ito ay matagumpay niyang nasunog ang isang dahon gamit ang kapangyarihan ng kanyang mahika. Nagdiwang ang prinsipe sa kanyang tagumpay ngunit napansin niya na nakikisaya rin ang pusa. Dahil hindi pinapayagan ng mga pusa sa palasyo, naisip ng prinsipe na ang pasang ito ay palihim na pumasok dito sa gabi. Alam din niya na dapat iwang tahimik ng kaharian ng lahat ng pusa at ibalik sila sa kagubatan para maiwasan ang galit ng dragon. Tinanong niya ang pusa kung kaya nitong hanapin ang daan pabalik sa kagubatan, kaya tumango ito at umalis. Nang sumunod na gabi, palihim na namang lumabas ang prinsipe, iniisip kung magpapakita rin ba ang pusa. Bagamat nadismaya siya noong una, mabilis na natagpuan ng prinsipe ang pusa na naghihintay sa kanya. Mula sa araw na iyon, sinimulang suportahan ng pusa ang prinsipe sa kanyang paglalakbay sa pag-aaral ng mahika hanggang sa punto na natuto ang prinsipe kung paano makipag-usap dito. Isang araw, habang binabahagian ng prinsipe ng pagkain ng pusa, isang nakatatanda mula sa palasyo ang tahimik na pinapanood sila mula sa malayo. Iniulat niya ito sa hari na agad na ipinatawag ang prinsipe para mag-usap. Matapos siguraduhin na hindi pinagmamalupitan ng prinsipe ang pusa, pinayagan siya ng hari na manatiling kaibigan ito sa pag-iisip na hindi magagalit ang dragon ng walang dahilan. Bago pa man may parating ng nakatatanda ang kanyang pagtutol, nagulat ang lahat sa isang babala nang muling lumitaw ang maalamat na dragon sa kaharian. Napaisip ang mga natatakot na tao kung dumating na ba ang kanilang katapusan, ngunit umupo lang ang dragon at tumingin-tingin sa paligid para maghanap ng isang partikular na tao. Hindi nagtagal, lumabas ang pusa mula sa palasyo at nagsimulang makipag-usap sa dragon. Sinabi nito sa dragon na gusto nitong ituro ang mahika sa batang prinsipe, ngunit tumanggi siya dahil iniisip niyang masyadong mapanganib na ibigay ang ganitong napakalakas na mahika sa hindi maasahang lahi ng mga tao. Gayunpaman, panatag siyang sinabihan ng pusa na kaibigan niya ang prinsipe, at hindi nagtagal, tumakbo palabas ang batang lalaki para salubungin ang dragon. Habang ipinapakilala ng pusa ang prinsipe sa kanya, naalala ng dragon ang pamilyar na eksena ng maliit na pusa na nagtatanggol sa isang batang babae noong mga nakalipas na taon. Nagpalambot ito sa kanyang puso, kaya pumayag siyang makipag-usap sa hari ng mga tao. Ngumiti ang pusa at nagpasalamat sa kanya, at hindi nagtagal ay gumamit din ang dragon ng mahika ng pagpapalit anyo upang maging isang pusa rin. Sa kanyang anyong pusa, naglakad ang dragon papasok sa mga silid ng hari. Mapagkumbabang binati siya ng hari bilang maharlikang dragon, at napilitang aminin ng dragon na kahit paano ay nakuha ng maliit na prinsipe ang loob ng kanyang kamag-anak na pusa dahil gusto nitong turuan siya ng mahika. Nag-alok ang dragon na payagan siyang manatili hanggat pumapayag ang hari. Nang marinig ito, nagulat ang hari dahil ang mahikang ginagamit ng dragon ay ang pinakamalakas at pinakalihim na mahika sa mundo. Gayunpaman, halos hindi ito pinapahalagahan ng dragon, ipinapaliwanag na sino man ay maaaring matutunan ito sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga natural na espiritu. Gayunpaman, alam ng hari na ang spirit magic ay sapat na malakas para literal na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa mundo pabor sa kanyang kaharian. Sinimulan niyang pasalamatan ng maharlikang dragon sa isang magalang na paraan, ngunit inisip ng dragon na masyado siyang nagpapanggap at sa halip ay sinabi sa kanya na tawagin itong Pas ang dragon. Nang marinig ito, ngumiti ang hari at mabilis na sumang-ayon. Mula sa araw na iyon, natutunan ng batang prinsipe ang lihim na mahika ng espiritu mula sa pusa sa kagubatan at ipinasa niya ito sa ibang mga tao. Sa paglipas ng mga taon, sa tuwing magkakaroon ng anak ang isang hari, bumibisita ang mga pusa sa kagubatan sa kastilyo para kaibiganin ang bagong prinsipe at turuan siya ng mahika. Sa kalaunan, sinimulang protektahan ng mga tao ang mga pusa sa kagubatan habang patuloy na ibinabahagi ng mga pusa ang kanilang mahalagang mahika sa kanila bilang kapalit. Samantala, patuloy na naninirahan ng dragon sa kanyang lumang tahanan, nagtuturo ng mahika sa kanyang mga inapo sa parehong mapag-alagang paraan na ginagawa niya sa lahat ng mga taong ito. Habang nagaganap ang kwento ng dragon, nahaharap ang inang pusa sa isang sariling pagsubok pagkatapos ipatawag ng mga tao. Lingid sa kanyang kaalaman sa lahat ng mga panganib na mararanasan ng kanyang mga anak, ipinatawag siya ng isang batang estudyante sa mahika na nagngangalang Ann Rosa.
Habang lumilitaw ang naguguluhang pusa mula sa kanyang magic circle, natakot ang maliit na batang babae, umaasang hindi siya aatakehin. Ang kanyang guro ay tuwang-tuwa at sinabi niya kay Anne na ipasyal ang inang pusa habang inaasikaso niya ang ibang mga estudyante. Malinaw na hindi gustong maiwang mag-isa ng takot na batang babae kasama ang isang kakaibang halimaw, ngunit tinanggap niya ang mga tagubilin ng kanyang guro. Gayunpaman, matapos sundan ng inang pusa si Anne sa isang pribadong silid, nalaman niya na ipinatawag siya bilang pamilyar nito. Kadalasan, inaabot ang mga mages ng kahit ilang araw man lang para makapagpatawag ng isang halimaw. Kaya nakaramdam ng takot si Anne na may ginawa siyang mali sa pagpapatawag ng isa sa maikling panahon. Habang pinapanood ang kanyang mga kinakabahang ekspresyon, napansin ng inang pusa na ang batang babaeng ito ay sobrang kulang sa kumpiyansa sa kabila ng pagiging talentado. Natunaw ang kanyang puso sa pagkakita sa cute na mukha nito at nagpasya siyang palakihin siya bilang isa pa sa sarili niyang mga anak. Tutal, naging mga nasa hustong gulang na ang kanyang iba pang mga anak kaya hindi niya alintana na iwan sila sa kagubatan ng sandali. Tinanong niya kay Anne ang kanyang pangalan at sumagot ang batang babae nang hindi nag-iisip. Nang mapagtanto na kinakausap siya ng pusa, hinimatay siya sa pagkabigla. Pagkatapos noon, pumasok si Anne sa natitira niyang mga klase sa paaralan bago sumunod sa inang pusa para sa pagsasanay sa mahika. Dinala niya ang batang babae sa isang lugar ng pagsasanay para ipakita ang kanyang mga kakayahan sa mahika. Sumunod si Anne at gumamit ng Ice Shard spell, ngunit ang kanyang wand ay gumawa lamang ng maliit na butil ng yelo. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagmamalaki na matagumpay siyang nakagamit ng isang pag-atake. Sa kasamaang palad, inisip ng inang pusa na ginawan lang siya nito ng merienda. Kaya nagsimula niyang nguyain ang yelo, nakikita na itinuring na parang laruan ang kanyang pinaghirapan at nagsimulang mamulan ng husto sa hiya. Tuluyan ang napagtanto ng inang pusa kung gaano karaming patnubay ang kailangan nito, kaya ipinakita niya ang isang spell ng kidlat para tulungan siyang matuto. Hindi nakaramdam ng kumpiyansa si Anne dahil hindi pa siya kailanman gumamit ng spell ng kidlat para tulungan siya. Ginamit ng inang pusa ang spell ng ilang beses pa. Tiningnang mabuti ni Anne ang kanyang pamamaraan at pagkatapos ay nag-isip siyang mabuti. Sa kanyang gulat, nakagawa nga ang kanyang wand ng maliit na kislap. Habang tuwang-tuwa siya sa kanyang tagumpay, ipinaliwanag ng inang pusa na mapapalakas niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-chant sa pangalan ng spell. Sinunod niya ang payo nito at ini-chant ang pangalan ng spell na lumikha ng isang malakas na bultahe ng kidlat na tumama sa pader ng pagsasanay. Ang kaligayahan mula sa tagumpay na ito ay naging dahilan para maluha sa tuwa si Anne. Sa kasamaang palad, ang kaligayahan ay madalas sa panandalian kaya kinailangan niyang gumising ng maaga kinabukasan para mag-ensayo muli. Araw-araw, pinilit ng inang pusa si Anne na gamitin ang kanyang mga spell ng paulit-ulit. Ginawa niya ito dahil ang mana ay parang lakas, kaya ang isang tao ay maaaring pataasin ang kanilang mana sa pamamagitan ng pag-ubos nito gamit ang mga spell at hayaan itong unti-unting bumalik. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagsasanay sa spell ng kidlat, sinabihan ng inang pusa si Anne na subukang muli ang kanyang ice spell. Sinubukan niya ngunit malungkot na nabigo muli. Kaya sinabihan siya ng inang pusa na marami pa siyang dapat matutunan. Sa tanghalian, nagulat ang mga kaklase ni Anne nang makitang kumakain siya na parang matagal siyang nagutom. Noong nakaraan, hindi kailanman kumain ng mahiyaing batang babae ng higit sa ilang kagat, ngunit ngayon ay kailangan niya ang enerhiya para mapunan muli ang kanyang naubos na mana. Sa klase, sumali ang inang pusa kay Anne kaya tinanong ng isang estudyante ang propesor kung pinapayagan ba siyang naruroon. Ipinaliwanag ng propesor na binigyan niya ang pusa ng espesyal na pahintulot na manatili dahil siya ay mabait at tinutulungan siya sa pagsasaliksik sa mga halimaw. Pinuri ng isang batang babae sa likod ni Anne ang kanyang talentadong pamilyar at inamin niya na tunay ngang espesyal ang inang pusa. Pagkatapos nito, lumabas ang mga estudyante para sa pisikal na pagsasanay. Kaya umalis ang inang pusa sa paaralan para manghuli. Kahit na walang mga karaniwang daga sa lugar, nakahanap siya ng isang mahiwagang uri na tinatawag na gem rats. Ang mga hiya sa noo ng mga dagang ito ay naglalaman ng matapang na mana na nagiging magandang merienda para sa pusa. Kinalaunan, pagkatapos bumalik ni Anne mula sa kanyang mga klase, pinag-ensayo muli ng inang pusa ang kanyang mahika. Dahil sa labis na pagod mula sa kanyang mga klase, ang kaawa-awang batang babae ay hindi makapag-concentrate man lang. Kaya sinabihan siya ng inang pusa na umuwi at magpahinga. Nang gabing iyon, tinulungan niya ang propesor ni Anne sa kanyang pagsasaliksik sa halimaw. Tinanong siya nito kung gaano katagal pinalaki ng mga katsit ang kanilang mga anak, kaya inamin niya na inaawat nila ang kanilang mga anak ng mas maaga kaysa sa ibang mga halimaw. Nang marinig ito, nagulat ang propesor. Kaya ipinaliwanag ng inang pusa na nagpalaki rin siya ng iba pang mga uri ng halimaw.
Kabilang sa kanila, pinalaki niya ang maraming kakaibang nilalang tulad ng winged dragon na hindi niya makilala. Gayunpaman, karamihan sa iba pang mga nilalang ay lumaki ng mas mabagal kaysa sa kanyang mga pusa, kaya kinailangan niya silang iwan bago sila tuluyang lumaki. Interesado sa kanyang mga kwento, tinanong ng guro kung saan siya orihinal na nakatira at nalaman na galing siya sa Noves Forest. Sinabi niya sa inang pusa na ang mga tao sa kanyang kaharian ay pamilyar na pamilyar sa kagubatan dahil ginagamit nila ito bilang lugar ng pagsasanay. Pagkaraan ng maikling panahon, natapos ang kanilang pag-uusap at umalis ang inang pusa. Kinabukasan, napilitan siyang maligo ni Anne. Sa hindi malamang dahilan, nagiging isang mahiwagang halimaw si Anne sa shower, nalulunod ang kawawang inang pusa sa mainit na tubig. Nakaramdam ng kalungkutan ang inang pusa. Pinaalalahanan siya ni Anne na kailangang manatiling malinis kung gusto niyang patuloy na pumasok sa kanyang mga klase. Bukod sa pagsasanay sa mahika, sinamahan din ng inang pusa si Anne sa silid-aklatan kung saan tinulungan niya itong mag-aral ng mahika. Sa buong buhay niya, nakatrabaho niya ang mga mahiwagang hayop na palaging nangangailangan ng praktikal na pangangalaga. Ngayon ay nakaramdam siya ng tuwa sa tahimik na kapaligiran ng pag-aaral kasama ang kanyang anak na tao. Makalipas ang ilang araw, nabigo ang isa sa mga estudyante sa kanilang ritual ng pagpapatawag. Kaya kumonekta ang kanilang portal sa Netherworld sa halip na lumitaw ang ilang mapanganib na halimaw ng Nether mula sa portal. Sumugod ang mga guro para talunin sila. Tumulong din si Anne sa laban, piniprito ang mga halimaw gamit ang kanyang bagong natutunang Thunderbolt spell. Bigla na lang, isang nakakatakot na demonyo ang lumitaw mula sa portal. Ang aura nito ay mas malakas kaysa sa alinman sa mga naunang halimaw. Habang nakatitig sa mga mata ng halimaw na uhaw sa dugo, nagsimulang manginig ang mga mages sa takot. Biglang-bigla, nagsimulang kausapin ng inang pusa ang demonyo na parang kilalang-kilala niya ito. Nang mapagtanto na ang kanyang ina ay nasa mismong harapan niya, agad na nawala ang lahat ng puntos ng aura ng demonyo. Ang mga guro ay nanood ng may takot habang ang ina at demonyo ay nag-uusap na parang isang normal na pamilya. Ipinaliwanag ng demonyo na nag-aalala siya sa kanya simula nang may patawag siya palayo. Kaya nagpunta siya sa kagubatan para mag-imbestiga. Doon ay nakita niya ang kanyang inampong kapatid na lalaki, ang sanggol na dragon, na nagdulot ng higit pang kalituhan sa kanya. Tinanong ng inang pusa kung ayos lang ang iba pa niyang mga anak, kaya tumango ang demonyo. Ipinaliwanag niya na nag-aalala pa rin sila kung wala siya. Ngunit iniisip ng inang pusa na makakaya nilang mabuhay mag-isa. Pagkatapos, masaya niyang ipinakilala sa mga guro ang kanyang nakakatakot na inampong anak na lalaki. Matapos ang isang walang alalahan ng pagpapakilala, nagmungkahi siyang gawing isang piitan ng summoning circle para makapagsanay ang mga estudyante sa pakikipaglaban sa mga demonyo. Tinutulan ng malaking demonyo ang kanyang desisyon na sinasabing magiging mapanganib ito para sa mga bata. Upang maayos ito, pinilit siya ng inang pusa na maging nakabantay para manatiling ligtas ang mga bata sa lahat ng oras. Nang marinig ang lahat ng kanyang mga alalahanin, naisip ng demonyo kung bakit masyado siyang nagmamalasakit sa mga estudyanteng tao. Dito, ibinunyag niya na kasalukuyan niyang pinapalaki si Anne bilang sarili niyang anak. Nakaramdam ng kasiyahan sa pagkakaroon ng napakaraming anak, nagsimulang kumuwag sa tuwa ang dalawang buntot ng inang pusa. Noong nakaraan, dati lang siyang may isang buntot kaya nagulat ang demonyo na nag-mutate siya sa isang bagong anyo. Sumang-ayon ang inang pusa, ipinapaliwanag na tumaas ang kanyang mana matapos kumain ng napakaraming gem rats. Nang mapag-isipan ito, naisip ng demonyo na pinahaba lang ng mutation na ito ang kanyang buhay, kaya tinanggap niya ito bilang isang pagpapala. Mula sa araw na iyon, nagsimulang lumago ang paaralan ng mahika sa napakabilis na rate. Salamat sa pagtuturo ng inang pusa at sa mga karanasang natutunan mula sa Demon Dungeon. Matapos ang ilang taon, nakagawa ang paaralan ng hindi mabilang na mga magagaling na mage, at isa sa kanila ay nagkataong si Anne mismo. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon siya ng reputasyon bilang Froststorm na kilala sa kanyang nakakatakot na mga atake ng yelo at kidlat. Kinalaunan, bumalik si Anne sa Magic Academy bilang isang guro. Narinig na ng lahat ng mga bagong estudyante ang tungkol sa kanyang reputasyon, kaya mausisa nila siyang pinagmamasdan ng palihim. Bumalik din ang inang pusa kasama niya. Dumiretso muna siya sa bulwagan ng pagsasanay kung saan binati niya ang matandang propesor na nakatrabaho niya. Pagkatapos ng mga taon ng mga bagong kontribusyon, ang matandang lalaki ay naging punong guro ng akademya. Malugod niyang tinanggap ang inang pusa pabalik sa tahanan na nagpasalamat sa kanya para sa pag-aalaga sa malaking demonyo at sa kanyang piitan sa lahat ng oras na ito. Nang maramdaman ng kanyang presensya, ang malaking demonyo ay lumitaw sa ibaba ng inang pusa sa kanyang anyong pusa. Ngumiti ang inang pusa sa kanya, ipinapaliwanag na bumibisita lang siya sa kanya sa piitan.
Nagalit ang demonyo dahil inisip niya na ang piitan ay masyadong mapanganib para sa kanya. Gayunpaman, nainis ang inang pusa at iginiit na kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga demonyo. Nagalit siya at sinimulan siyang pagsabihan sa harap ng punong guro. Kaya hinayla siya ng napahiyang demonyo sa piitan. Doon, pinaalalahanan niya ang inang pusa na siya pa rin ay isang kinatatakutang demonyo sa mundo ng mga tao at may reputasyon na dapat panatilihin. Bagamat pumayag ang inang pusa na bigyan siya ng higit pang paggalang sa publiko. Napagtanto ng demonyo na hindi siya seryoso man lang. Pagkatapos noon, oras na para ibigay ni Ann ang kanyang panimulang talumpati sa kanyang mga bagong estudyante. Sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming karanasan, nakakaramdam pa rin siya ng matinding kaba kapag nahaharap sa madla. Habang inaabangan ng mga sabik na estudyante ang kanyang mga salita, ang presyon ay hindi nakayanan ni Ann, kaya tuluyan siyang nautal sa kanyang mga salita. Sa kabutihang palad, lumapit ang inang pusa sa tabi niya at tiniyak sa mga bata na siya ay isang magaling na guro. Ibinunyag din niya na pinalaki niya si Ann noong bata pa ito at nag-alok na ituro sa mga bata ang kahit anong kayang gawin ng kanyang anak. Matapos bigyan si Ann ng pagkakataong makahinga, hiniling niya rito na ibigay ang kanyang talumpati, kaya ngumiti siya at tuluyan ng nagsalita. Makalipas ang ilang araw, isa sa mga estudyante ni Ann ang nalungkot matapos bumagsak sa isang pagsusulit. Nagtataka siya kung bakit hindi siya makapasa, kaya sinabi ni Ann sa kanya na wala siyang sapat na mana. Lalo lamang nitong pananghinaan ng loob ang kawawang babae, kaya ipinaliwanag ni Ann na dati rin ay mahina ang sarili niyang mana. Gayunpaman, matapos ang regular na pag-eensayo ng kanyang mga spell, napalaki niya ang kanyang mana sa kasalukuyang kapasidad nito. Sinunod ng estudyante ang kanyang payo at pumunta sa pagsasanay ng mahika kinabukasan. Siya ay nagulat matapos makita si Ann at ang inang pusa na naghihintay sa kanya at napaluha siya dahil sa kanilang suporta. Naisip ng estudyante na hindi niya deserve ang ganitong espesyal na atensyon, ngunit siniguro sa kanya ni Ann na mayroon siyang kakayahan. Tumango ang inang pusa, buong pagmamalaking ipinagmamayabang ang mga nagawa niya kay Ann. Ipinahiya niya ang kawawang guro sa publiko at ibinunyag na maliliit na yelo lamang ang kayang gamitin ni Ann noon. Dahil lamang sa mahigpit na edukasyon at pagsasanay ng inang pusa kaya narating ni Ann ang kanyang kasalukuyang galing. Matapos itong marinig, lalong na-motivate ang estudyante at nagsimula siyang magsipag. Tuwing napapagod siya, hinihikayat siya ni Ann at ng inang pusa na ipagpatuloy ang pagsasanay para mas mapalakas pa ang kanyang stamina. Kinabukasan, pumunta ulit ang estudyante sa training ground para sa isa pang sesyon ng pagsasanay. Ngunit kahit papaano ay kumalat ang kanyang sikreto sa klase, kaya sumali rin ang iba pang estudyante para maranasan ang pribadong pag-aalaga ng kanilang guro. Matapos ang ilang linggo ng matinding pagsasanay, bumalik ang mga estudyante sa dungeon para subukan ang kanilang hamon. Mula sa bunga ng kanilang pagsisikap, nakumpleto nila ang huling level at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Sa hindi malamang dahilan, lumitaw ang Greater Demon sa harap nila bilang isang batong rebulto. Kaya nagtaka sila kung bakit hindi nito ginagamit ang kanyang anyong pusa upang subukang mag-transform bilang final boss. Naiwang wasak ang paninindigan ng kawawang demon dahil sa kanilang hindi seryosong ugali. Sa wakas ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang anyong pusa habang nakakaramdam ng matinding pagkapahiya. Samantala, pagbalik sa paaralan, pinuri ng principal si Ann para sa kanyang magagandang pagsisikap. Ngumiti siya, tinatanggap ang pasasalamat nito at nagmungkahi na magpatupad ng ilang bagong patakaran upang mapabuti ang kapaligiran ng pag-aaral sa kanilang paaralan. Inisip ni Ann na dapat nang magsimulang tumanggap ng mga totoong trabaho ang mga estudyante mula sa mga guild bilang paraan ng pagkuha ng karanasan. Kahit na sumasang-ayon ng principal na napakahalaga ng magiging karanasan para sa mga estudyante, pinaalalahanan niya ito na isasangkot niya ang kanilang paaralan sa ilang panlabas na organisasyon. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Ann at nag-alok siyang makipagnegosasyon para sa mga kasunduan sa pamamagitan ng korte ng hari. Matapos maplantsa ang kasunduan, opisyal na sinimulan ng kanyang paaralan na ipadala ang mga estudyante nito sa malayo para sa mga internship dahil ang mga internship ay may kasamang tunay na panganib. Sinabihan ng mga estudyante na gumamit ng mga pailo para alertuhan ang kanilang mga guro. Nang pumailan lang ang unang pailo sa kalangitan, si Ann ang unang nag-teleport at sumagip sa kanyang mga estudyante. Pagkatapos nito, bumalik ang mga estudyante mula sa kanilang mga trabaho, ang ilan sa kanila ay nagtagumpay, habang ang iba ay nagmukmak dahil sa pagkabigo, anuman ang kanilang mga naging resulta. Sobrang naging masaya si Ann. May mga luha sa kanyang mga mata, binati niya ang lahat sa paggawa ng kanilang mga unang hakbang patungo sa pagiging ganap na adult mages. Isang taon nang lumipas, oras na para graduate ang lahat ng mga estudyante, at umalis sila ng may magandang pananaw, sabik para sa kanilang kinabukasan.
Sa paglipas ng mga taon, sinamahan ng inang pusa si Anne, pinapanood ang kanyang magic school na maging isa sa pinakamahuhusay na institusyon sa lupain. Makalipas ang ilang dekada, patuloy na pinalalaki ng dragon ng gubat ang mga lokal na pusa. Matapos ang ilang taong pamumuhay kasama nila, binigyan siya ng mga lokal na pusa ng pangalang Mr. Wing. Isang araw, dalawang mag-asawang pusa ang bumisita sa kuweba ni Mr. Wing, nagpaplanong manganak sa ilalim ng kanyang proteksyon. Ngunit, isa sa mga babaeng pusa ay may sugat sa binti. Ipinaliwanag niya na sinaktan siya ng ilang mga taong mangangaso, kaya nagalit si Mr. Wing, iniisip na abang na naman ang mga tao. Lumipad siya, handang pagpira-pirasuhin ang mga mangangaso. Gayunpaman, nang siya ay dumating, nakita niya na sinus index ng iba pang mga pusa ang mga mangangaso. Nang makita ito ng dragon, maging siya ay nakalimutan ng kanyang galit dahil sa pagkalito. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw sa mga pusa dahil sa pagpaparusa sa mga mangangaso sa halip na asikasuhin ang buntis na pusa. Napatras ang mga pusa sa kanyang babala, sinusubukan pa rin kumbinsihin siya na deserve ng mga mangangaso ang kanilang parusa. Sumang-ayon si Mr. Wing. Ngunit matapos niyang malaman na ang mga taong ito ay hindi nagmula sa kalapit na kaharian, naunawaan niya kung bakit walang takot nilang inatake ang mga pusa. Ipinunto niya na kung pinatay ng mga pusa ang mga mangangasong ito sa gubat, maaaring makipagdigma ang kanilang sariling bayan laban sa kalapit na kaharian. Upang maiwasang mapahamak ang kanyang mga kaibigan, sinabihan ni Mr. Wing ang mga pusa na dalhin ang mga mangangaso sa isang kalapit na nayon para sa legal na parusa. Tinanggap ng mga pusa ang kanyang desisyon at umalis. Kaya bumalik din si Mr. Wing sa kuweba para tulungan ang mga buntis na pusa. Pagbalik niya, parehong natataranta ang mga lalaking pusa para sa kanilang mga asawa. Sa kabutihang palad, ipinanganak ang mga sanggol nang walang naging problema. Matapos lumabas ang mga sanggol, pinanood silang maglaro ng ilang kabataang pusa. Kayat na kayat ang mga pusa sa kanila, ngunit binalaan sila ni Mr. Wing na baka malampasan sila ng mga sanggol paglaki kapag nagpabeya sila sa kanilang pagsasanay. Sa kanyang babala, sumang-ayon ang mga pusa na magsanay ng mabuti at umalis sila ng kuweba para mangaso. Samantala, isa sa mga kuting ang nagka-interes sa kuko ni Mr. Wing. Inatake niya ang kuko ng buong lakas, sinusubukang baliin ito. Habang pinapanood ang kanyang masiglang anak, inisip ng tatay na pusa na magiging isang mahusay na mangangaso ito sa hinaharap. Makalipas ang 2 buwan, malapit nang maawat sa pagdidi ang mga kuting. Ngayon, nakaramdam na ng pahinga ang mga inang pusa at handa na silang mangaso habang binabantayan ni Mr. Wing ang kanilang mga kuting. Ang maliit na clawcat ay nakatuon pa rin sa kuko ni Mr. Wing. Patuloy niyang sinusubukang nakawin ito, nakabitin dito na parang tao. Habang pinapanood siyang nakatayo sa kanyang 2 paa, nagtaka ang mga magulang ng pusa kung titira ba siya kasama ng isang tao sa kaharian. Inisip ito ni Mr. Wing, inaalala na lahat ng mga pusa ang pumunta sa kaharian ay pumili ng isang taong kapartner na may mabuting puso. Gayunpaman, iniisip pa rin niya na napakadelikadong magtiwala sa isang tao, gaano man sila magmukhang mapagkakatiwalaan. Dahil dito, binalaan niya ang pusa na huwag kailanman titira kasama ng mga tao habang patuloy na kinakagat ng pusa ang kanyang kuko nang walang anumang pag-aalinlangan. Napagtanto niya na hindi pinapakinggan ang kanyang mga sinasabi. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang lumaki ang mga kuting. Inilabas sila ni Mr. Wing sa kuweba para turuan sila ng ilang mahika. Una, ipinakita niya ang kanyang mahikang nagpapalit anyo at ginawa ang kanyang sarili sa kanyang anyong pusa. Habang nakatitig ang mga pusa sa pagkamangha, ipinaliwanag ni Mr. Wing na ang pagpapalit anyo ay maaaring gamitin para mag-transform sa kahit ano, kahit pa mas malaki ito kaysa sa kanilang sariling katawan. Pagkatapos, sinubukan niyang turuan silang mangaso. Tila mas interesado ang mga pusa sa kanyang bagong anyong pusa. Kaya pinaalalahanan sila ng dragon na bumaba at umayos. Ipinaliwanag niya na para mangaso, kailangan mahanap ng mga pusa ang biktima na gusto nilang kainin. Pagkatapos, dapat nila itong pabagsakin at patayin bago kainin. Pinaalalahanan din niya sila na ang mga bibiktimahing hayop ay hindi nakukuha ng basta-basta. Dahil bawat hayop ay gustong mabuhay, manlalaban ang biktima para protektahan ang sarili nito. Kaya kailangang matutong lumaban ng mga pusa. Matapos ang paliwanag na ito, biglang nag-transform si Mr. Wing bilang isang nakamamatay na oso. Sa isang iglap, sumigaw ang lahat ng mga pusa at nagtago sa mga palumpong sa likuran nila. Sinang-ayunan ni Mr. Wing ang kanilang mga ginawa at ipinunto na ang mga bibiktimahing hayop ay tumatakas din mula sa kanilang mga maninila sa ganoong paraan. Napansin din niya ang isa sa mga pusa na hindi umatras, handang lumaban para sa buhay nito. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang anyong pusa, naghahandang turuan ang mga pusa kung paano gumamit ng mahika.
Nang mapansin ng Clawcat na nakatayo sa likuran niya, tinanong ni Mr. Wing kung nasaktan ba ito sa kanyang pagbabagong anyo bilang oso. Tiniyak ng pusa sa kanya na ayos lang siya habang nakatingin sa kanyang mga mata ng may matinding pokus. Kinalaunan, binisita ng prinsipe ng kaharian ng mga tao si Mr. Wing sa unang pagkakataon. Matapos ang napakaraming taon, lumaki ang batang prinsipe at naging isang magilas na ginoo. Habang pinapanood itong nakatayo roon, napansin ni Mr. Wing na siya ang unang tao na bumisita sa kailaliman ng gubat sa loob ng maraming taon. Tumawa ng mahina ang prinsipe at sinabing matagal na niyang gustong bisitahin ang kanyang tahanan. Sa di kalayuan, naging mausisa ang mga batang pusa sa prinsipe. Ipinaliwanag ng mga magulang ng mga pusa na ang taong ito ay isang tao na isa rin sa mga kaibigan ni Mr. Wing. Nang marinig ang palitang tao, nagtaka ang mga batang pusa kung bakit hindi sila natatakot sa prinsipe gayong palagi nilang naririnig na ang mga tao ay maaaring maging napakadelikado. Ipinaliwanag ng mga magulang na bawat tao ay may iba't ibang personalidad, kaya ang ilan sa kanila ay maaaring maging totoong mabait. Gayunpaman, dahil may posibilidad na maging sobrang sama ng isang tao, palaging tinuturuan ang mga pusa na iwasan sila. Lumapit ang prinsipe sa mga pusa, masayang tumanggap ng mainit na pagtanggap mula sa pamilya ng dragon. Bilib na bilib ang isa sa mga batang pusa sa kanya at nagdesisyon itong bisitahin ng mga tao kapag lumaki na siya. Nang marinig ito, nakaramdam ng pagkadismaya si Mr. Wing dahil gusto niyang lumayo ang mga bata sa mga tao. Pagkatapos, tinuruan niya ang lahat ng mga pusa kung paano maglakbay sa teritoryo ng gubat. Matapos maglakad ng sandali, may napansin siyang kakaiba at sinabihan ng lahat na magtago. Nang makapagtago na ang mga pusa sa isang palumpong, itinuro ni Mr. Wing sa kanila ang isang grupo ng mga taong adventurer na napapalibutan ng isang kawan ng mga lobo. Bagaman nakita na ng mga batang pusa ang prinsipe, hindi nila kinilala ang mga adventurer na ito bilang mga tao. Inisip nila na ang mga adventurer ay mukhang mas malalaki ang katawan at kakaiba. Ipinaliwanag ni Mr. Wing na ang prinsipe ay halos walang dalang armas dahil hindi naman ito bumisita sa gubat para makipag-away. Gayunpaman, kung gusto ng isang tao na kalabanin ng malalakas na halimaw, kailangan nilang gumamit ng panlabas na kagamitan dahil hindi sapat ang lakas ng kanilang sariling katawan. Ipinaliwanag din ni Mr. Wing na ang ilang tao ay kayang gumamit ng mahika, kaya nagulat ang mga pusa. Buong buhay nila, nagsanay na sa mahika ang lahat ng pusa, kaya hindi nila kailanman inisip na may ilang miyembro ng isang species na hindi ito kayang gamitin kahit kailan. Ipinaliwanag ni Mr. Wing na ang mga tao ay maaaring maging sobrang magkakaiba sa isa't isa, kaya bawat tao ay maaaring magkaroon ng magkakaibang talento. Habang ipinapaliwanag niya ito, sinubukan ng mga lobo na atakehin ang mga adventurer na gumagamit naman ng kanilang malalakas na armas at pamamaraan ng pakikipaglaban. Madaling pinagpira-piraso ng mga adventurer ang mga lobo. Ginamit ng isa sa kanila ang isang lightning bolt spell para patayin ang dalawang lobo sa iisang atake. Habang pinapanood silang lumaban, kumislap ang mga mata ng batang Clawcat sa paghanga. Pagkatapos, umalis na ang mga tao sa lugar Tangay ang kanilang mga nakuhang gamit. Habang nananabik ang mga pusa mula sa laban, nagtaka si Mr. Wing kung bakit pumunta rito ang mga taong iyon. Kadalasan, hindi bumibisita ang mga tao sa kailaliman ng gubat kaya napakaswerte ng mga pusa na mapanood silang lumaban. Sa mga batang pusa, tila ang gray na pusa ang pinaka-interesado sa pamamaraan ng pakikipaglaban ng mga tao. Kahit noong gabi na, patuloy pa rin siyang nagdadaldal tungkol sa mga tao at hindi niya mapigil ang isipin sila. Kinaumagahan, ginising ng nanay ng gray na pusa ang anak upang magpaalam sa kanyang mga nakatatandang kapatid. Nang lumabas siya, nakita niya ang kanyang mga nakatatandang kapatid na nakapila sa harap ni Mr. Wing. Dahil lumaki na ang mga nakatatandang pusa, tinanong niya sila kung ano ang mga plano nilang gawin sa hinaharap. Gusto ng dalawa sa mga pusa na tumira sa isang bayan ng mga tao, habang ang isa naman ay gustong magtayo ng kanyang bahay malapit sa isang lawa. Binati sila ni Mr. Wing ng good luck at sinabing palagi silang imbitadong bumisita sa kanyang kuweba kung sakaling malagay sila sa panganib. Nagpaalam din ng mga kuting, at pagkatapos nila, umalis ang mga nakatatandang pusa para simulan ang kanilang mga paglalakbay. Nang makaalis sila, pinaalalahanan ni Mr. Wing ang mga kuting na kailangan din nilang umalis kapag lumaki na sila. Upang maghanda para sa araw na iyon, pinaalalahanan niya silang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Paglipas ng ilang panahon, nabiyayaan ang mga kuting ng isa pang grupo ng mga kapatid. Ngayong lumaki na silang lahat, gumugugol sila ng oras sa paglalaro kasama ang kanilang mga kapatid. Habang pinapanood ang maliliit na pusa, ngumiti ang kanilang mga magulang, inaalala kung paanong ang kanilang mga nakatatandang anak ay kasing laki lang din nila isang taon na ang nakalipas. Tumango rin si Mr. Wing, masayang inaalala ang nakalipas na taon.
Bagaman ang buong taon ay puno ng gulo, nakaramdam siya ng ginhawa na aking ligtas ang mga pusa. Umupo siya para magpahinga, at sinabihan ng mga nakatatandang pusa na magpakabait at maging magandang ehemplo para sa mga nakababata sa kanila. Binalaan din ni Mr. Wing ang mga nakatatandang pusa na mabilis ding lalaki ang kanilang mga nakababatang kapatid. Tumango ang mga pusa, iniisip na natural lang sa kanila ang mabilis na paglaki. Gayunpaman, kalaunan ay napagtanto nila na lubos nilang minaliit ang bilis ng paglaki ng isang pusa. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang mga kuting na walang kakayahang gulong lamang noon ay nakakalakad na ng mag-isa at nakakapangasupa ng sarili nilang biktima. Paglipas ng ilang panahon, nagsimula na ring matuto ng mahika ang mga kuting. Kaya nag-alala ang kanilang mga nakatatandang kapatid na baka malampasan sila. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon ang mga nakatatandang pusa na kailangan nilang igiit ang kanilang dominasyon sa mga nakababata. Para magawa ito, iminungkahi ng isa sa kanila na mangaso ng isang malakas na nilalang sa gubat. Kahit na kinakabahan ng ibang mga pusa, sumang-ayon pa rin silang gawin ito. Habang humihilik sa pagtulog ang mga kuting, gumawa ng buong plano ang mga nakatatandang pusa para pabagsakin ang malakas na banta na ito. Matapos tapusin ang kanilang pagpaplano, lumabas na silang lahat. Kinalaunan, umuwi sila na pawis at kinakabahan ng higit pa sa dati. May kuryosidad silang tinignan ni Mr. Wing at nakita niyang hila-hila nila ang isang dambuhalang patay na oso gamit ang kanilang mahika. Kahit na puro pasa at bogbog ang mga nakatatandang pusa, nakaramdam silang lahat ng matinding pagmamalaki na ipagmayabang ang kanilang nahuli sa kanilang mga kapatid. Habang humahanga ang mga kuting sa kanilang mga kapatid, ipinaliwanag ng mga nakatatandang pusa na ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya para hulihin ang oso. Ibinunyag din nila na si Kyotama, ang pusa na palaging gustong-gusto ang kuko ni Mr. Wing, ang nakaisip ng kanilang estratehiya. Sa kasamaang palad, tila hindi bumilib si Mr. Wing mismo sa kanilang ginawa. Mahigpit niyang pinaalalahanan ng mga pusa na dapat nilang iwasan ang mga tao at mga oso sa abot ng kanilang makakaya na lubusang sumira sa kanilang masayang mood. Sa pagharap sa kanyang galit, tumakbo ang mga pusa sa kanilang mga nanay na pinagalitan din sila dahil sa kanilang mapanganib na ginawa. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kamanghamanghang nagawang ito sa buong gubat. Nalaman ng maraming iba pang pusa na mag-isang nangaso ng oso ang grupo ni Mr. Wing. Dahil sa kanilang mga kamanghamanghang kakayahan, naisip nila na ang grupong ito ng mga pusa ay may potensyal na sumali sa mga taong adventurer. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na ring lumaki ang mga nakatatandang kapatid. Nang dumating na ang oras ng pagpapalem, tinanong sila ni Mr. Wing tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap. Gusto ng ilan sa mga pusa na magsimula ng sarili nilang pamilya, habang ang iba naman ay gustong umangkin ng teritoryo na malayo sa kanilang tahanan. Gusto rin ng ilan sa kanila na sumali sa kaharian ng mga tao. Nang marinig ito, tumango si Mr. Wing at tinanong niya si Kyotama tungkol sa mga plano nito. Nasa sabik na sinabi sa kanya ni Kyotama na gusto nitong maging isang taong adventurer. Nang marinig ito, kahit si Mr. Wing ay hindi nakapagsalita. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin ni Kyotama dahil hindi naman siya pwedeng maging tao bilang isang pusa. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Kyotama na marunong itong gumamit ng shape-shifting magic dahil ang mahika ay pwedeng gamitin para maging isang mas malaking nilalang. Natutunan niyang mag-transform bilang isang tao. Pagkatapos, ipinakita niya ang pagbabagong anyong ito kay Mr. Wing at nag-anyo bilang isang batang lalaki. Nagulat ang kawawang dragon na pagtantong itinuro niya sa pasang ito kung paano maging mismong nilalang na sinabi niyang iwasan ito. Nang mapansin ng mga pusa ang reaksyon ni Mr. Wing, naghanda silang umalis bago pa siya magalit ng sobra. Sumakay kay Kyotama ang mga pasang gustong bumisita sa mga tao habang nagpapalam naman ang kanilang mga nakababatang kapatid. Habang umaalis ang mga nakatatandang pusa, tumawa ang kanilang mga magulang sa nakakatawang pag-alis ng kanilang anak. Napabuntong hininga rin si Mr. Wing, alam niyang hindi niya makokontrol kung ano ang gusto ng mga pusa. Sa huli, nagdasal siya na mamuhay ng masaya ang mga pusa kahit saan man sila magpunta. Isang araw, naglakad-lakad sa kaharian ng mga tao ang isang itim na pusa mula sa gubat na nagngangalang Kirabane. Dahil ginabi siya sa pagdating sa syudad, gabi na, kaya tulog na ang lahat. Ito pala ang unang pagkakataon ng itim na pasang ito na bumisita sa mga tao. Ilang araw na ang nakalipas, hiniling sa kanya ni Mr. Wing na bisitahin ng mga tao. Kamakailan lang, isang bagong sanggol na prinsipe ang ipinanganak, kaya gusto ng hari ang isang matalinong pusa mula sa gubat para suriin at gabayan ang kanyang anak. Dahil malapit sa hari ang isa sa mga kaibigan ni Kirabane, hiniling ni Mr. Wing na siya na ang bumisita sa kaharian ng mga tao bilang kapalit niya.
Habang naglalakad si Kira Bane sa mga kalye, napagtanto niya na palaging sinusubukan ni Mr. Wing na iwasan ng mga tao, ngunit sa tuwing humihiling sila sa kanya, hindi siya kailanman humihindi. Sa kasamaang palad, dahil gabi na sa mga oras na iyon, tulog ang lahat ng mga pas ang naninirahan kasama ng mga tao. Nagdesisyon si Kira Bane na hanapin ang palasyo ng hari ng mag-isa. Sa di kalayuan, napansin niya ang isang higanteng gusali na inisip niyang ang kastilyo. Gamit ang isang espesyal na mahika sa paggalaw, tumalon siya sa ibabaw ng pader, hinahangaan ang arkitektura ng mga tao. Pagkatapos ay nagdesisyon siyang tumalon papasok sa isang kwarto mula sa bintana para magpahinga sa gabi. Gayunpaman, napuno ang kwarto ng mahinang pag-iyak ng isang sanggol. Dahil sa kuryosidad, tumalon si Kira Bane sa ibabaw ng kama, kung saan nakita niya ang isang sanggol na may blondeng buhok. Pagkakita sa pusa, lalo pang lumakas ang iyak ng sanggol na ikinataranta ni Kira Bane. Upang patahanan ng sanggol, sinubukan niyang ikuskus ang kanyang malambot na buntot sa mukha nito. Pagkaramdam sa balahibo ng pusa, mabilis na kumalma ang sanggol at nagsimulang tumawa. Pagkatapos ay pumasok ang isang maid sa kwarto para silipin ang sanggol at nakita na lang itong hawak ang buntot ni Kira Bane. Ngumiti siya dahil alam niyang inaasahan ng hari na may bibisitang pusa ng gubat sa kanilang kaharian. Ipinaliwanag ni Kira Bane na hindi sinasadyang napaiyak niya ang sanggol, kaya ngayon ay naipit siya bilang yaya nito. Tumawa ang maid, nauunawaan kung bakit hindi umiyak ang prinsipe ngayong gabi. Nang marinig ang mga salita niya, nagulat si Kira Bane na ang sanggol na ito pala mismo ang prinsipe na hinahanap niya. Dahil nakaramdam ng pagkailang, ipinaliwanag niya sa maid na dapat ay makikipagkita muna siya sa mga magulang ng prinsipe. Nag-alok ang maid na iparating ang kanyang mensahe sa hari. Kaya kinabukasan, nakipagkita si Kira Bane sa hari sa kanyang bulwagan. Doon, tumawa ang hari, masayang makita siya. Sa buong panahong ito, nakakarinig siya ng mga bali-balita na isang itim na pusa sa gubat ang mag-isang tumalo sa isang oso. Ngayong nakikita ang pusa sa kanyang harapan, nakaramdam siya ng pagmamalaki na magkaroon ng malakas na mentor para sa kanyang anak. Nakaramdam ng pagkailang si Kira Bane habang iniisip na ang hari mismo ay kasing laki ng isang oso. Nang hingi ng hari ang kanyang opinyon tungkol sa kanyang anak, ipinunto ni Kira Bane na siya ay literal na isa pa lamang sanggol. Sa tabi ng hari, ngumiti ang babaeng pusa ang kasama niya, inaalala na una niya itong nakilala sa ganap na kabaligtarang paraan. Noong bata pa ang hari, siya mismo ang lumapit sa natutulog na pusa. Matapos ang kanyang pakikipagpulong sa hari, nagdesisyon si Kira Bane na gumugol ng oras sa palasyo para mas makilala ang prinsipe. Sa paglipas ng mga araw, pinanood ng itim na pusa ang prinsipe na lumaki mula sa pagiging sanggol hanggang sa maging isang maliit na bata. Makalipas ang ilang taon, lumaki ang prinsipe at naging isang matapang na bata na walang takot na nakakaakyat sa matataas na puno. Dahil gustong makita si Kira Bane, nagmadali siyang pumunta sa training grounds ng palasyo. Doon ay nakita niya ang hari na nakikipag-usap sa mga pusa tungkol sa isang kalapit na digmaan. Ipinaliwanag ng hari na ang kalapit nilang bansa ay nakikipagdigma laban sa Demon Lord. Bagaman hindi makasali ang kanyang kaharian sa paglaban kasama nila, nagpapadala siya ng mga supply para tulungan ang kabilang bansa. Dahil gusto niyang siya mismo ang lumaban sa Demon Lord, nalungkot ang hari, kaya pinaalalahanan siya ni Kira Bane tungkol sa kanyang mga tungkulin sa kaharian. Inamin ng hari na nakatali siya sa kanyang mga responsibilidad. Noong bata pa siya, palagi siyang gustong mag-adventure o gumawa ng mga mapangahas na bagay. Hindi niya kailanman inaasahan na lalaki siyang isang hari na uunahin ang kanyang kaharian sa bawat hakbang. Noon, nakatagpo rin ng oso ang hari. Hindi tulad ni Kira Bane, wala siyang lakas para talunin ang oso, kaya nakatakbo lamang siya para iligtas ang kanyang buhay. Habang nakikinig ang prinsipe sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ng puting pusa na si Kira Bane ay isang alamat sa mga katsit. Kahit na ang mga pusa ay malalakas na halimaw, karamihan sa kanila ay walang laban sa isang oso kung mag-isa lang. Sa pamamagitan ng pagpatay niya ng oso ng mag-isa, nagawa ni Kira Bane ang imposible. Nang marinig ito, humarap siya at sinabing may iba pang mga pusa na mas malakas kaysa sa kanya. Dahil kabilang si Kira Bane sa grupo na unang nagpabagsak sa isang oso, inisip niya na ang iba pa niyang mga kapatid ay may lakas ding makapatay ng oso ng mag-isa. Nang marinig ito, napagtanto ng puting pusa na siya ay isa sa mga maalamat na magkakapatid. Nagtaka siya kung ano na ang ginagawa ng iba pang mga kapatid. Kaya ipinaliwanag ni Kira Bane na matagal-tagal na rin siyang walang komunikasyon sa kanila. Habang patuloy na nag-uusap ang tatlo, sumingit ang prinsipe at humihingi ng mas mahirap na hamon mula kay Kira Bane. Tumalon siya mula sa pader at tinanong ang prinsipe kung gusto nitong hulihin ulit ang kanyang buntot. Nakainis ito sa prinsipe kaya inakay siya palayo ni Kira Bane.
Ilang linggo ang nakalipas, nanalo ang kalapit na bansa sa digmaan laban sa Demon Lord. Para ipagdiwang ang kanilang tagumpay, ipinadala ng bansa ang mga bayani nito upang bisitahin ang hari bilang pasasalamat sa kanyang suporta. Sa loob ng palasyo, habang binabati ng hari ang mga magigiting na mandirigma, nagulat si Kirebe nang makita ang sarili niyang kapatid. Nakatayo si Kyotama kasama nila. Ngumisi si Kyotama, pabirong sumisignal sa kanya na manatiling tahimik. Sa loob-loob niya, nakaramdam ng pagkamangha si Kirebe nang malamang ang kanyang mapangahas na kapatid noon ay naging mas malakas na ngayon. Kinalaunan, nakita niya ang prinsipe na nagtatago sa isang puno. Hiniling ng prinsipe kay Kirebe na turuan siya ng mahika. Kaya ipinaliwanag niya na hindi pinapayagang matuto nito ang mga bata bago sumapit ang edad na 8. Bagaman nauunawaan ito ng prinsipe, nakaramdam pa rin siya ng pananabik matapos makita ang mga maalamat na bayani. Dahil gustong maging kasing lakas nila, hiniling niya kay Kirebe na isama siya sa pag-adventure. Inisip ng prinsipe na ang isang tao ay maaari lang maging malakas kung mag-a-adventure. Nang pag-isipan ito, nagdesisyon siya na sa huli ay gusto niyang maging kasing lakas ni Kirebe dahil ang itim na pusa ang nagpalaki sa kanya sa buong buhay niya. Gusto ng prinsipe na maging karapat-dapat na tumayo sa tabi niya. Nang marinig ang ganito kabibigat na salita mula sa isang bata, nagulat ngayon maging ang relax na si Kirebe. Inaasahan niya kung ano ang mga maaabot ng prinsipe sa hinaharap. Binalaan niya ang bata na hindi sapat ang pagkatuto ng mahika para sa pag-adventure. Bukod sa mahika, kailangan din niyang kumuha ng tamang armas at kagamitan para makasurvive sa kagubatan. Tumango ang prinsipe, kaya sinabihan din siya ni Kirebe na ayusin ang kanyang ugali dahil gusto nitong maging mas kumpiyansa pa siya kaysa dati. Makalipas ang ilang taon, sa ilalim ng pagsasanay ni Kirebe, naging sapat ang lakas ng prinsipe para lumaban ng mag-isa at gumamit ng mahika. Isang araw, tumakas siya mula sa palasyo para pumatay ng isang oso mula sa gubat. Kinalaunan, kinaladkad niya ang patay na oso sa buong bayan na nakatawag ng pansin sa lahat ng naruroon. Dahil teknikal na isang pag-anti ang prinsipe, sinubukan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa lahat. Suot lamang ang isang simpleng bahag, ibinagsak niya ang patay na oso sa Adventurers Guild. Bagaman iginigiit niyang nakita niya lang na patay ang oso sa gubat, nakaramdam ng paghihinala ang mga receptionist ng guild nang mapansin nila ang lahat ng mga marka at pasa sa katawan niya. Nang mapagtanto ni Kirebe na napakasamang umarte ng prinsipe, kinausap niya ang receptionist na irehistro ito bilang isang adventurer. Ilang buwan ang lumipas, humaba na ang buhok ng prinsipe at nakasuot siya ng eleganteng suit. Dumalo siya sa isang royal ball kung saan napukaw niya ang atensyon ng ilang mga dalaga. Dahil hindi madalas magpakita sa publiko ang prinsipe, tinanong ng ilang babae kung ano ang pangalan niya. Nalaman nilang Stono ang pangalan niya. Nagulat ang mga babae nang malaman na 12 taong gulang pa lang ang prinsipe dahil napakatangkad niya mula sa genetics ng kanyang ama at may pangangatawan ng isang lalaki dahil sa lahat ng pagsasanay niya sa gubat. Umalis si Stono sa ball na inis sa lahat ng mga tanggang bisitang maharlika at sa mga etiquette dahil pakikipagsapalaran lang ang pakialam ng prinsipe. Ayaw na ayaw niya sa lahat ng atensyong nakukuha niya mula sa mga babae. Bukod pa rito, naiisip din niya na masyado pa siyang bata para sa romansa. Hindi maintindihan ni Stono kung bakit parang mga mandaragit ang lahat ng mga babaeng maharlika. Kaya ipinaalala sa kanya ni Kirebe na ang pagpili ng romantic partner ay parang pangangaso para sa kanila. Imbes na pumatay ng target para sa pagkain o karangalan, ginagawa ng mga babaeng ito ang lahat para mahanap ang pinakagwapo at pinakamalakas na lalaki upang makakuha ng magandang katayuan para sa kanilang sarili. Nang marinig ang palitang pangangaso, na-excite si Stono at naisip na dapat din siyang mangaso. Napagtanto rin ni Kirebe na medyo kinalawang na siya, kaya sinabi sa kanya ng prinsipe na oras na para lumabas sa isa na namang pakikipagsapalaran. Ilang araw ang lumipas, kaarawan na ng hari. Doon, binati ng hari ang lahat ng kanyang mga bisita na puro papuri para sa kanyang napakagaling na anak. Inobserbahan muna ni Stono ang pagtitipon bago humingi ng pahinga sa kanyang ama hanggang sa magsimula ang fireworks ceremony. Tumawa ang hari dahil alam niyang pagod ang kanyang anak sa pagbati ng mga bisita buong araw at pinayagan niya si Stono na magpahinga muna sa kanyang kwarto. Maya-maya, ng oras na para sa fireworks, nagmamadaling dumating ang isa sa mga tagapaglingkod ng hari na may dalang mahalagang balita. Ibinunyag niya na nawawala ang prinsipe sa kanyang kwarto. Nag-iwan ito ng mensahe na lumabas siya para makipagsapalaran. Nagulat, napa-facepalm ang hari sa pagkadismaya dahil alam niyang naloko siya. Gayunpaman, alam niyang mangyayari din naman talaga ito. Kaya ipinagdasal na lang niya na maging ligtas ang kanyang anak. Samantala, tumakbo sina Stono at Kirebe hanggat kaya nila na naglalayong makarating sa kabilang bansa lagpas ng Noves Forest.
Makalipas ang ilang sandali, huminto sila sa gubat para magpahinga. Napaisip si Stono kung mabubunyag ba ang pagkakakilanlan niya sa kalapit na bansa. Ipinaalala sa kanya ni Kirebe na malamang ay maglalabas agad ang hari ng mga warning poster para sa kanya, kaya kailangan nilang magmadali. Pansamantala, ginupit ng prinsipe ang kanyang buhok para hindi siya matagpuan. Upang maiwasang paghinalaan, nagdesisyon siyang palitan ang kanyang pagkakakilanlan at magpanggap bilang isang probinsyano. Para simulan ang kanyang transformasyon, pinalitan niya ang kanyang pangalan at ginawang Stan. Pagkatapos ay natulog ang prinsipe sa ibabaw ng sanga ng puno. Nagulat si Kirebe sa kakaibang posisyon niya, kaya ipinaalala sa kanya ng prinsipe na mas ligtas matulog sa mataas na lugar. Tumango siya at umakyat na rin sa puno. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng pusa na naspoil na siya ng malalambot na kutsan at unan sa Royal Castle. Kinaumagahan, nakita niya ang prinsipe na nakaluhod na naka-loincloth na lang. Ipinaliwanag ni Stan na itinapon niya ang kanyang mga damit para maiwasang makilala bilang isang maharlika. Ipinaalala sa kanya ni Kirebe na kahit ang mga probinsyano ay pwede namang magdamit, ngunit hindi na ito pinansin ni Stan. Pagkatapos ay hinuli niya ang isang kalapit na kuneho at sinimulang kainin ito ng hilaw. Kahit si Kirebe, na isang predator na hayop, ay nandiri, ngunit sa tingin ng prinsipe ay ganap na normal ang kumain ng ganito. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon siyang maghanap ng lobo na papatayin. Nang marinig ito, binalaan ni Kirebe ng prinsipe na hindi pa siya handa para sa mga lobo, lalo na't lumalaban sila ng pangkatan. Bigla nilang narinig ang ungol ng isang oso sa malapit. Na-excite si Stan para sa isang totoong laban, ngunit binalaan siya ni Kirebe na umatras. Ipinaalala niya sa prinsipe na ang oso ay isa sa mga pinakamalakas na halimaw sa gubat, kaya hindi sila pwedeng makipagsapalaran dito. Gayunpaman, naisip ng prinsipe na palagi siyang mananatiling mahina kung patuloy siyang tatakbo na parang duwag. Salungat sa gusto ni Kirebe, gumamit siya ng magic spell at tumakbo papunta sa oso, sabay pakiusap kay Kirebe na iligtas ang buhay niya kung masyadong malakas ang oso. Sa huli, sobrang nagalit si Kirebe sa pagiging matigas ang ulo ng prinsipe, ngunit sinuportahan pa rin niya ito gamit ang kanyang lightning magic. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay nilang natalo ang oso. Pagkatapos ay ibinente nila ito sa isang kalapit na bayan para sa malaking halaga. Gamit ang kanyang bagong pera, masayang bumili si Stan ng mga damit na maisusuot. Umarkila rin siya ng inn para mapagpahingahan. Sa loob, pinagalitan siya ni Kirebe dahil sa padalos-dalos niyang ginawa kanina. Ipinaalala niya sa prinsipe na kahit may magic siya, hindi siya dapat makipaglaban sa kalaban nang hindi muna kumukuha ng tamang kagamitan. Nang marinig ito, nagdesisyon ng prinsipe na bumili ng sarili niyang armas. Napaisip kung anong armas ang bibilhin niya, naalala niya na sa Royal Castle ay mayroong isang magic sword na perpektong nagpapagana sa kanyang mana. Ngayong may pera na siya, gusto ni Stan na bumili ng sarili niyang magic sword na bagay sa isang adventurer. Ilang araw ang lumipas, nagdesisyon siyang umalis ng bayan para sa mas marami pang pakikipagsapalaran habang nagtipon-tipon ng mga taong bayan para ihatid siya. Nagpasalamat si Stan sa kanilang lahat sa pag-aalaga sa kanya. Suspisyoso pa rin ang buong taong bayan sa gwapong batang ito na bigla na lang sumulpot at nanggulo sa buong mundo nila. Bigla na lang, isa sa kanila ang nakatanggap ng missing person poster na ipinadala mismo ng hari. Habang tinitingnan nilang lahat ang litrato ng prinsipe, tuluyan nilang napagtanto na ang malikot na adventurer na iyon ay walang iba kundi ang nawawalang prinsipe. Samantala, nagmamadaling umalis ang prinsipe, masayang magsimula sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Sa hinaharap, makakamit niya ang magagandang bagay at makikilala bilang ang maalamat na Hero King. Makalipas ang ilang panahon, isang puting pusa ang humiling kay Mr. Wing na makipagsapalaran sa mga bundok. Sa kasamaang palad para sa kanya, patuloy na tumatanggi si Mr. Wing dahil masyadong mapanganib ang mga bundok. Hindi lang malayo ang mga bundok sa gubat, kundi may mga halimaw rin doon na mas malalakas pa kaysa sa mga oso sa gubat. Sa kabilang banda, hindi man lang kayang pumatay ng oso ng puting pasang ito ng mag-isa. Kaya naisip ni Mr. Wing na wala siyang pag-asa doon sa labas. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga babala, patuloy na nagmamakaawa ang puting pusa na payagan siyang umalis. Gusto niyang lumabas ng gubat para makakita ng bagong mundo at para umangkin ng teritoryo sa isang lugar kung saan hindi pa nakikita ang mga pusa noon. Ganoon pa man, mahigpit na pinipigilan ni Mr. Wing ang lahat ng pagtatangka niyang umalis. Hindi nawala ng pag-asa ang puting pusa. Dahil hindi siya sumusuko sa kanyang pangarap, patuloy niyang kinulit si Mr. Wing ng paulit-ulit hanggang sa tuluyan itong mapagod at pumayag na paalisin siya. Ngunit bago makaalis ang pusa, nilagyan siya ni Mr. Wing ng isang magical GPS tracker para sa kaligtasan.
Taglay ang permisong galugarin ng mundo, tumakbo palayo ang puting pusa, excited na simulan ng kanyang paglalakbay. Makalipas ang ilang panahon, nakarating na rin sa wakas ang puting pusa sa paanan ng mga bundok. Kahit alam niyang may mga mapanganib na halimaw sa mga bundok, inaabangan niya ang makatuklas ng bagong lupain at makapag-angkin ng magandang teritoryo. Gayunpaman, habang papunta sa mga bundok, wala siyang ibang nakain kundi mga simpleng daga. Ngayon ay nagsawa na siya sa mga ito at gusto niyang makatikim ng mga bagong lasa. Dahil puno ng mayayabong na halaman ng mga bundok, nagdesisyon ng pusa na mangaso ng mga bagong biktima. Nakakita siya ng mga ibon at squirrel sa malapit at nagmamadaling pumunta para suriin ang mga ito. Nang makalapit siya sa isang pugad ng ibon, naghanda ang puting pusa na gamitin ang kanyang mga diskarte sa pangangaso. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kakaibang bagay. Isang batang babaeng tao ang umakyat sa puno at dahan-daang lumalapit sa mga ibon. Sa hindi malamang dahilan, nagagawang itago ng batang babae ang kanyang presensya, kaya nanatili sa pwesto nila ang mga ibon. Sa wakas, nang maabot niya ang mga ibon, mabilis na tumalon ang batang babae at hinuli ang mga ito gamit ang isang lambat. Bilib ang puting pusa sa kanyang huli, ngunit napagtanto niyang babagsak siya ng diretso sa lupa. Matapos bumagsak sa lupa, nanatiling walang galaw ang batang babae ng sandali. Nag-alala, hinuga siya ng puting pusa para magising. Pinayuhan niya ito na itigil ang pagiging masyadong padalos-dalos. Sa unang pagkakataon na makarinig ng pasang nagsasalita, inisip ng batang babae na nagka-brain damage siya dahil sa pagkahulog. Gayunpaman, matapos ipaliwanag ng puting pusa na talagang nakakapagsalita siya, nagdesisyon itong maniwala sa kanya. Sinabihan niya itong mag-ingat pa lalo sa kanyang pangangaso, ngunit may kumpiyansang sinabi ng batang babae na malakas siya kaya hindi siya masasaktan. Ganoon pa man, sinabihan siya ng pusa na mas mag-ingat pa. Inamin ng batang babae na ito lang ang alam niyang paraan para mangaso. Kaya napaisip ang puting pusa kung hindi ba siya tinuruan ng iba pang paraan ng mga magulang niya. Ngumiti siya at inihayag na lumaki siyang isang ulila. Nang marinig ito, naawa sa kanya ang puting pusa. Pagkatapos, habang sinusuri ng batang babae ang kanyang huli, nagdesisyon siyang mangaso pa para makakain ng karne ang lahat ng kasama niya sa bahay. Nang marinig ito, nalaman ng pusa na may kasama pa pala siyang ibang tao. Ipinaliwanag ng batang babae na kasama niyang nakatira ang iba pang mga bata sa isang ampunan na pinatatakbo ng isang mabait na pari. Matapos makilala pa ng lubos ang batang babae, nagdesisyon ng pusa na tulungan siyang mangaso. Akala ng batang babae ay walang gaanong magagawa ang isang maliit na pusa, kaya pinakitaan niya ito ng lightning spell. Agad na napatay ng lightning spell na ito ang isang malaking kuneho at isang ibon, kaya nagulat ang batang babae. Dahil bilib ang batang babae, sinamantala ng pusa ang pagkakataon para ipagmalaki ang sarili niyang lakas. Ipinagmalaki niya sa kanya na kahit hindi niya kayang pumatay ng oso ng mag-isa, sapat pa rin ang lakas niya para mabuhay sa mga bundok. Pagkatapos ay pinanood niya ang batang babae na tanggalin ang mga balahibo at laman loob ng mga hayop. Nagtataka, nagtanong ang pusa kung bakit masyado niyang nililinis ang mga pagkain niya. Ipinaliwanag ng batang babae na gagawa siya ng sopas gamit ang karne, kaya kailangan muna niya itong linisin. Nang marinig ito, labis na natuwa ang pusa. Noon, nakatikim siya ng sopas na inihanda ng mga royal chef sa kabisera. Mula noon, minahal na niya ang simple ngunit nakakabusog na putahe. Ngayon ay excited na siyang matikman ito ulit. Nang makita ang excitement sa kanyang mukha, mabait siyang inayaya ng batang babae na maghapunan kasama niya. Hindi nagtagal ay bumalik sila sa ampunan kung saan nagsimulang humanga ang lahat ng mga bata sa puting pusa. Nang makita ang karneng nakasabit sa katawan ng pusa, napaisip ang mga bata kung tinutulungan ba nito ang kanilang ate na magbitbit. Na-offend, sinabi ng puting pusa sa kanila na siya mismo ang nangaso ng lahat ng iyon ng mag-isa. Nang marinig siyang magsalita, nagulat ang lahat ng mga bata tulad ng kanilang ate. Ipinaliwanag ng ate sa lahat ng mga bata na ang pusa ang hamuli sa karamihan ng nakuha nila, kaya bumilib silang lahat. Biglang umuwing galit ang pari sa batang babae dahil nangaso na naman ito at pinagalitan niya ito dahil palagi itong nasasaktan. Nakahinga ng maluwag ang puting pusa nang makitang may isang matandang nagbabantay sa mga bata. Samantala, nakipagtalo ang batang babae sa pari na umaaktong parang hindi man lang siya nasaktan. Sa kasamaang palad, tinawag siya ng puting pusa na sinungaling na lalo pang nagpainis sa kanya. Napansin ng pari na mas maraming nahuling hayop ang batang babae kaysa sa karaniwan, kaya naisip niya na malamang ay tinulungan siya ng pusa. Pinagpasalamatan niya ang pusa sa pag-aalaga sa batang babae. Ngumiti ang pusa, ipinaalala sa pari na naghihintay pa rin siya sa sopas niya bilang kabayaran. Nang marinig ito, tumango ang pari.
Ipinakilala niya ang batang babae bilang Sigi at tiniyak sa pusa na masarap itong gumawa ng sopas. Sa likuran niya, tahimik na sinubukan ni Gi na tumakas para makaiwas na mapag-alitan ulit. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng pari at sinimulan siyang pag-alitan ulit. Dahil dito, naisip ng puting pusa na isang responsableng tagapag-alaga ang pari. Nang umalis na si Gi at ang pari, lumapit sa kanya ang iba pang mga bata. Dahil naku-curious, sinimulan siyang haplasan ng lahat sa iba't ibang parte para subukan ang kanyang mga reaksyon. Sa simula, nag-enjoy ang puting pusa sa kanilang mga haplos at kamot. Pagkatapos, hinawakan ng isa sa kanila ang kanyang buntot na talagang ikinainis niya. Gayunpaman, bilang isang pasang may sapat na gulang, pinipilit niyang maging mahinahon sa mga bata. Kaso mas lumala pa ito dahil mas naging mapangahas ang mga bata sa kanyang buntot. Maya-maya, natapos ni Gi ang pagluto ng sopas at tinawag ang lahat para kumain. Matapos bigyan ng ibang mga bata, binigyan din niya ang white cat ng isang plato ng sopas. Bago kumain, nagpasalamat sa Diyos ang lahat ng mga bata para sa pagkain. Pagkatapos ay unang tinikman ng white cat ang sopas. Umaasa si Gi na hindi masyadong maanghang ang sopas, ngunit hindi na siya hinintay ng pusa. Sinimulan niya itong lantokan na parang isang gutom na lobo at inubos ang buong plato sa isang segundo. Matapos ubusin ang kanyang sopas, labis na humanga ang pusa sa luto ni Gi kaya naisip niyang isa siyang anghel. Pagsapit ng gabi, naglalaro pa rin ang mga bata kasama ang white cat nang sabihin ni Gi na oras na para matulog. Pagkaalis ng mga bata, dumating ang priest na gustong makausap ang white cat sa kanyang sariling kwarto. Dinala niya ang pusa sa isang study room kung saan nakakandado ang pinto gamit ang isang magic password. Habang binubuksan ng priest ang pinto gamit ang kanyang mahika, nagulat ang white cat. Sa loob ng kwarto, nakita niyang pinalamutian ang mga dingding ng iba't ibang gamit pang adventurer. Ipinaliwanag ng priest na dati siyang isang adventurer na nag-explore sa iba't ibang lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, ang ilang mga gamit sa kwartong ito ay pag-aari ng kanyang mga dating kaibigan. Ngumiti siya, sabay banyag na bumisita rin siya sa kagubatan noong kabataan niya. Dahil humanga ang pusa, pareho silang nagsimulang magbahagi ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay. Nalaman din agad ng priest na kailangan ng matinding pagsisikap para makumbinsi ng white cat si Mr. Wing. Kahit naiintindihan niya kung bakit gustong makaranas ng bagong bagay ng pusa, tingin niya ay tama ang ginawa ni Mr. Wing na maging maingat sa kanya para maiwasan ang mga mapanganib na nilalang sa bundok. Mungkahi niya sa pusa na kumuha ng ibang ruta sa paligid nito. Nang marinig ito, ipinaliwanag ng pusa na sasalungat ito sa kanyang layunin na makahanap ng magandang teritoryo sa loob ng mga bundok. Gayunpaman, bago sakupin ang anumang teritoryo, alam ng pusa na kailangan niyang maging mas malakas. Nagmungkahi ang priest na manatili muna siya sa kanyang ampunan hanggang sa maging sapat na ang lakas niya. Ipinunto niya na mahal siya ng lahat ng mga bata. Bukod pa rito, paborito rin ng pusa ang sopas ni Gi, kaya paborito para sa lahat. Sa isiping makakakain siya ng masarap na sopas araw-araw, natukso ang pas ang manatili. Pagkatapos ay naalala niya ang napakapangit na paraan ng pangangaso ni Gi, kaya napagdesisyonan niyang turuan din siya habang nandito pa siya. Biglang may dumaang madilim na anino sa bintana. Napansin ito nilang dalawa, at napaisip ang priest kung tama ba ang kanyang nakita. Napabuntong hininga ang pusa, alam niyang ang maprotektang si Mr. Wing iyon na chin-check ang kanyang kaligtasan. Sa labas, sandaling umikot-ikot si Mr. Wing sa paligid ng ampunan. Nang makasiguro siyang ligtas ang white cat, umalis na siya sa lugar. Kinaumagahan, dinagsa ang white cat ng mas marami pang mga batang mausisa na sinusubukang himasin ang katawan nito. Maya-maya umalis din sa wakas ang mga bata nang tawagin sila ng priest sa loob para mag-aral. Dahil pagod na pagod sa atensyon nila, nagtaka ang pusa kung bakit mas dumami pa ang mga bata ngayon. Ipinaliwanag ni Gi na ang mga batang ito ay hindi mga ulila. Bumabisita lang sila araw-araw para mag-aral sa ilalim ng priest. Pagkarinig nito, naintindihan ng pusa, ngunit nagtaka siya kung bakit hindi pumapasok sa loob si Gi gaya ng iba. Ibinunyag niya na natutunan na niya ang lahat ng iyon. Kaya nagtanong ang pusa kung ano ang ginagawa niya kapag libre ang oras niya. Sa halip na mag-aral kasama ang mga bata, pumupunta pala siya sa Adventurer Guild para kumuha ng mga trabaho. Pagkarinig nito, nagtaka ang pusa kung paano siya nababayaran sa kanyang napakapangit na kakayahan sa pangangaso. Na-offend si Gi, at ipinunto na kumukuha siya ng ibang misyon tulad ng gathering na madali lang para sa kanya. Naguluhan ng pusa at nagtaka kung bakit kailangan pa ng isang adventurer para gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pangungulekta ng herbs. Dahil dito, pinaalalahanan siya ni Gi na ang mga bundok ay puno ng panganib.
Kahit na sino man ay madaling makakakolekta ng herbs, hindi nila kayang protektahan ang kanilang sarili kung aatakehin sila ng mabangis na hayop. Dahil sapat ang lakas ni Guy para gumamit ng mahika, ligtas niyang nagagawa ang mga trabahong ito. Hindi pa rin kumbinsido ang pusa habang sumusunod siya kay Guy papunta sa guild. Buong pagmamalaki niyang sinabi sa pusa na tinuruan siya ng mahika ng priest dahil sa kanyang napakagaling na talento na makagamit nito. Nagtaka ang pusa kung bakit hindi niya ito ginagamit sa pangangaso. Ibinunyag ni Guy na kaya lang niyang gumamit ng explosion spell, kaya magdudulot ito ng sakuna kung gagamitin niya ito sa maliliit na gawain. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa Adventurers Guild. Nagtaka ang White Cat kung bakit napakaliit ng guild, kaya ipinaalala sa kanya ni Guy na nasa maliit na bayan lang sila ngayon, bukod sa malaking royal capital. Karamihan sa mga guild ay maliliit at kaunti lang ang mga bisita. Pagkatapos, binalaan niya ang pusa na tigilan ng pag-insulto sa kanilang maliit na bayan bago pumasok sa guild. Pagkatapos niyang tumanggap ng quest, nagtaka ang White Cat kung siya lang ba ang kaisa-isang adventurer sa bayan. Ipinaliwanag ni Guy na may iba pang mga adventurer, ngunit kadalasan ay umaalis sila ng maaga para tapusin ang kanilang mga quest. Habang naglalakad sila papunta sa mga parang, tinanong ng White Cat si Guy tungkol sa lahat ng mga halimaw sa labas. Sinabi niya na sa parang ay may mga clawed locust at razor-fanged mole, ngunit tingin ng pusa ay mga peste lang ang mga ito. Tumango si Guy, ngunit binalaan niya ang pusa na ang mga insekto at nilalang na ito ay medyo malaki at mabangis. Gayunpaman, buong pagmamalaki niyang inamin na kaya niyang harapin ang lahat ng ito. Sa likod niya, nanatiling tahimik ang pusa dahil sanay ito sa malakas na mahika. Naisip niyang hindi sapat ang lakas ni Guy para mangarap man lang na kalabanin ang mga mas malalaking halimaw. Hindi nagtagal, nahanap nila ang halamang gamot na kailangan ni Guy para sa kanyang quest. Umupo siya at sinimulang hukayin ang halaman, sabay paliwanag na dapat manatiling buo ang mga ugat dahil kung hindi ay mawawala ng halaga ang buong halaman. Pinapanood siyang nahihirapang bunutin ito, nagtaka ang pusa kung bakit hindi na lang siya gumamit ng mahika para tanggalin ito. Muli, ipinaalala sa kanya ni Guy na kaya lang niyang gumamit ng explosion magic na malinaw na hindi angkop para sa trabahong ito. Pagkarinig nito, humanap ang pusa ng isa pang halaman at ipinakita sa kanya kung paano ito madaling tanggalin gamit ang levitation magic. Dahil nagulat, nakiusap si Guy sa kanya na tulungan siyang mangolekta ng mga natitirang halaman. Dahil ayaw magtrabaho ng masyado, tumanggi ang pusa. Gayunpaman, sinuhulan siya ni Guy ng pangakong dagdag na sopas, kaya mabilis siyang pumayag. Maya-maya, napuno nila ang isang buong bag ng mga halaman. Naisip ni Guy na oras na para umalis, masaya dahil marami silang nakolekta. Habang iniisip niya ang lahat ng perang makukuha mula sa mga halaman, nakaramdam ang pusa ng kakaibang bagay sa malapit. Bigla siyang humarap, naramdaman ng isang grupo ng mga higanteng balang sa likuran nila. Nang mapansin ng kanyang tindig, naglabas si Guy ng magic wand para lumaban. Habang sumusugod ang mga balang, in-uppercut ng White Cat ang isa sa kanila. Pagkatapos ay panaralisan niya ang dalawang natitirang balang gamit ang kanyang mahika. Habang hindi makagalaw ang mga nilalang, ginamit ni Guy ang kanyang explosion magic sa kanila. Sa harap ng mga nagulat na mata ng pusa, sumabog ang explosion magic na parang isang nuclear bomb. Sinimulan niyang sigawan si Guy dahil sa pagiging pabaya nito, ngunit para kay Guy ay normal lang na maging ganoon kadelikado ang kanyang mahika. Kadalasan, ang mga human magician ay nahaharap sa problema na kinukulang sa mana kapag gumagamit ng mga magic spell. Sa kaso ni Guy, mukhang masyado siyang malakas na nakakasama na para sa sarili niya. Sinabihan siya ng pusa na mag-practice ng pagkontrol sa mahika, ngunit naisip ni Guy na masyadong matrabaho ito. Pagkatapos nito, nagsimula na silang maglakad pa uwi dala ang mga halaman. Biglang inalok ng White Cat na turuan si Guy ng lahat tungkol sa mahika. Dahil na curious, lumingon siya para pakinggan ito. Sa isip ng pusa, siguradong tatanggapin ni Guy ang alok niya para mas mapadali ang buhay nito sa pangungulekta ng herbs at mga ugat. Kung mangyari yun, naisip ng pusa na makukuha niya ang jackpot at magkakaroon ng walang katapusang masarap na sopas mula sa kanya. Sa kasamaang palad, bumalik siya sa realidad ng tahasang tumanggi si Guy, sinasabing masyadong matrabaho iyon. Sa kagustuhang makuha ang kanyang atensyon, sinimulan siyang akitin ng pusa tungkol sa lahat ng karne at pera na maaari niyang makuha kung mas maganda ang mga magic spell niya. Kahit hindi pa rin masyadong interesado si Guy, nagdesisyon siyang pumayag basta ba hindi masyadong matagal ang kanyang mga training session. Nag-alab ang puso ng pusa sa pagnanasang gawin siyang isang first-class mage. Maya-maya, tahimik silang pinagmasdan ni Mr. Wing sa kanyang anyong pusa. Kahit na nag-aalala siya sa White Cat, naisip niyang ayos lang na ipagkatiwala ito sa mga mababait na tao sa ampunang ito.
Napansin ng White Cat ang kanyang presensya, ngunit nanatili itong tahimik dahil gusto ni Mr. Wing na manatiling nakatago. Pagkaalis ni Mr. Wing, sumunod ang pusa kay Gi at sabik na simulan ang kanyang mga training lesson. Sa paglipas ng mga araw, nagdesisyon siyang manatili sa kanya ng matagal at naging matalik na magkaibigan silang dalawa. Pagkatapos nito, makikita natin ang isa pang kwento ng mga pusa. Kahit ang karamihan sa mga pusa ay may magkakaibang personalidad at mga bagay na kinagigiliwan, lahat ng mga pusa sa gubat ay sumasang-ayon sa iisang bagay. Ito ay tinatawag na foxtail grass, isang kakaibang halaman na tumutubo ng malambot na bungang hugis buntot na gustong-gustong paglaruan ng lahat ng mga pusa. Noong kabataan ni Mr. Wing, dinala rin siya ng mother cat sa isang bukid ng mga foxtail para maglaro. Habang ang ibang mga pusa ay nagmamadaling pumitas ng mga foxtail, nag-atubili si Mr. Wing dahil nag-aalala siya na baka masira ng kanyang mga kuko ang mga bunga. Ipinaliwanag ng mother cat na ang mga foxtail ay talagang matibay, kaya maaari siyang kumuha nito ng walang pag-aalala. Pagkarinig nito, iniabot niya ang kanyang kamay na may kuko para hawakan ang kakaibang bunga. Sa ibang lugar, isa pang matandang pusa na tinatawag na Mosha ang nakahanap ng foxtail na mapaglalaroan. Kahit na gustong-gusto ng mga pusa ang mga kakaibang halamang ito, medyo bihira ang mga ito sa gubat, kaya hindi sila palaging nakakapaglaro ng mga ito. Kung sakaling dalawang pusa ang nakahanap ng iisang foxtail, minsan ay nag-aaway sila para maangkin ang laruan para sa kanilang sarili. Pagkatapos makita ito, pumunta si Mosha sa isang bayan ng mga tao para obserbahan ang kanilang mga paraan sa pagsasaka. Ang baryong ito ay biniyayaan ng matabang lupa. Kaya nakita ni Mosha kung paano nagtanim ng buto ang mga tao, nagputol ng mga halaman, nag-ayos ng mga damo, at nagdilig ng mga bukirin para tulungan ang kanilang mga pananim na lumaki. Sa paglipas ng panahon, naging kaibigan niya ang lahat ng mga taga-baryo at nanirahan siya ng isang buong taon kasama nila. Matapos ang isang buong anihan, bumalik si Mosha sa gubat para simulan ang sarili niyang mga eksperimento. Ngayong alam na niya kung paano gumagana ang pagsasaka, nagdesisyon siyang gumawa ng sarili niyang bukid ng foxtail. Bago magsimula ng pagsasaka, binunot niya ang ilang mga puno sa isang sulok ng gubat para gumawa ng patag na piraso ng lupa. Matapos malinis ang lupa, nagtanim si Mosha ng ilang mga buto ng foxtail sa lupa at ginawa ang kanyang makakaya para alagaan ang mga ito. Sa kasamaang palad, dahil ang foxtail ay isang bihirang halaman, kailangan ito ng mga espesyal na kondisyon para tumubo na hindi niya kayang ibigay. Habang pinagpapatuloy ni Mosha ang kanyang trabaho, maraming mga mausisan na pusa ang nanatili sa kanya para makita ang kanyang mga resulta. Gayunpaman, matapos siyang harapin ng hindi mabilang na mga pagkabigo, nagsawa ang mga pusa at umalis na. Matapos ang ilang buwan ng matinding pagsisikap, sa wakas ay natuklasan din ni Mosha kung paano palagwin ang isang halamang foxtail. Gamit ang pamamaraang ito, nagtanim pa siya ng mas maraming buto sa paligid ng kanyang bukid at di nagtagal ay napuno ito ng tila maize na makakapal na foxtail. Nang makita ang isang buong bukid ng mga foxtail, mabilis na dumagsa ang lahat ng mga pusa sa gubat para maglaro sa kanyang lupain. Kahit si Mr. Wing ay humanga sa matinding pagsisikap ni Mosha, kaya pinangalanan niya ang bukid na Mosha Square bilang parangal sa kanya. Pagkatapos ay inalok niyang protektahan ang bukid ni Mosha mula sa mga banta. Sa paglipas ng panahon, naging restricted zone ang bukid para mapangalagaan ang masesela na halamang foxtail. Para mapanatili ang bukid, ipinasa ito ni Mosha sa ilang mga kwalipikadong pusa matapos silang turuan kung paano magpalago ng mga halamang foxtail. Ang mga pasang pumalit sa kanya ay nakakuha rin ng titulong Mosha. Matapos ang ilang dekada, pumanaw na ang orihinal na Mosha. Ngayon, ang bukid ay nasa kamay na ng ika-4 na henerasyong Mosha. Isang araw, dinala ni Mr. Wing ang ilang mga batang pusa sa Mosha Square para sa edukasyon. Ipinaliwanag niya na bawal pumasok sa magandang bukid na ito dahil dito nagtatanim si Mosha ng kanyang mga halamang foxtail. Nang marinig ito, napaisip ang mga pusa kung hindi na ba sila makakapunta rito ulit. Gayunpaman, ibinunyag ni Mr. Wing na may isang pagkakataon sa buong taon kung kailan pwede silang maglaro sa bukid hanggat gusto nila. Sa araw na iyon, iniimbitahan ni Mosha ang lahat ng mga pusa sa gubat para maglaro sa mga malalaki at malalagang foxtail. Habang ipinapaliwanag niya ito sa pusa, naalala niya ang huli niyang pagkikita kasama ang ikatlong Mosha. Ipinakilala sa kanya ng ikatlong Mosha ang 4th generation Mosha na nagpaalala kay Mr. Wing sa orihinal na Mosha. Matapos pumanaw ng ikatlong Mosha, opisyal na pinamahalaan ng ika-4 na Mosha ang bukid ng foxtail. Makalipas ang ilang buwan, panahon na ng taniman. Kaya naman, nagsimulang maghanda para sa trabaho ang ika-4 na Mosha. Sa kasamaang palad, hindi mahagilap ang kanyang mga tamad na estudyante. Sa galit niya, sinigawan sila ni Mosha na tigilan na ang paglalaro at magtrabaho na.
Sa isang iglap, nagmamadaling lumabas ang tatlo niyang estudyante. Matapos ipaalam sa kanila na panahon na ng taniman, napansin ni Moshe na ang ikatlong pusa ay isang ganap na baguhan na hindi pa nakakapagtanim kahit kailan. Bago magsimula, pinayuhan niya ang baguhang pusa na humingi ng tulong sa kanya kung sakaling malito siya. Kung hindi, makakagawa lang siya ng gulo kung patuloy siyang magtatrabaho nang wala ang tamang teknik. Pinaalalahanan din siya ni Moshe na maging sobrang maingat dahil inaabangan ng lahat ng mga pusa sa gubat ang paglalaro sa mga foxtail sa espesyal na araw na iyon. Matapos ang mga tagubaylang ito, tinapat ni Moshe ang baguhang pusa para palakasin ang loob nito. Pagkatapos ay dinala niya ang lahat ng mga pusa sa palaruan. Doon, pinaalalahanan niya ang mga pusa na ang mga foxtail ay sinusukat base sa laki nito. Mas malaki ang foxtail, mas masayang paglaruan. Dahil dito, tinanong niya ang baguhang pusa kung paano nila sinadyang mapapalaki ng husto ang mga foxtail. Ang susi rito ay ang pagtuon ng pansin sa mga ugat ng halaman kung saan sinisip-sip ng halaman ang mga nutrisyon. Kung bibigyan nila ng pansin ang mga ugat habang nagtatanim, ang bahagi ng halaman sa ibabaw ng lupa ay makakasipsip ng mas maraming nutrisyon at lalaki palalo. Upang mapalaki ang mga ugat, ipinakita ni Moshe sa mga pusa na kailangan nilang bangkilan ang lupa para magkaroon nito ng sapat na espasyo. Sa pagbubungkal ng lupa, dinudurog nila ang mas matigas na patong ng lupa para makalatag ang mga ugat sa mas malambot na lupa. Matapos ang paliwanag na ito, inutusan ni Moshe ang kanyang mga senior na estudyante na ipakita sa baguhan kung paano ito ginagawa. Nagsimula ang isa sa mga pusa sa paggawa ng malalaking butas sa lupa gamit ang magic. Nang maging bako-bako at hindi pantay ang lupa, binanata naman ito ng isa pang pusa gamit ang wind magic para paliparin ang nasa ibabaw na patong na naglabas ng malambot at pinong lupa sa ilalim. Nang makita ito, hinawakan ng baguhang pusa ang lupa at nagulat siya nang makitang sobrang lambot nito. Pinuri ni Moshe ang kanyang mga estudyante dahil sa magandang trabaho. Ngunit ipinunto niya na hindi kayang ihanda ng dalawang ito ang buong lupa ng mag-isa. Sa ngayon, magagamit lang nila ang mga magic spell na magaling sila para sabay-sabay nilang may handa ang lupa. Nang marinig ito, medyo nanlumo ang mga senior na pusa. Pagkatapos ay tinanong ni Moshe ang baguhang pusa kung anong magic ang kaya niyang gamitin. Sinabi ng baguhan na kaya niyang gumamit ng earth magic kaya inutusan siya ni Moshe na ipamalas ito. Binira ng baguhan ang lupa tulad ng naunang senior niya para gumawa ng mga bako-bakong butas. Sa una, na-impress ang mga pusa sa pag-aakalang gumana ito. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ng baguhan na nabigo ang magic niya na durugin ang mas matitigas na tipak ng lupa. Habang natatawa, pinalakas ni Moshe ang loob ng batang pusa na magpatuloy lang dahil lahat naman ay nagkakamali. Pagkatapos ay humakbang siya paarap para ipakita ang sarili niyang mga teknik. Itinaas ni Moshe ang kanyang paa sa ere at nag-ipon ng isang espesyal na magic sa kanyang kamay. Nanonood ang mga pusa, sabik na makita ang kanyang espesyal na teknik. Nang matapos maipan ng spell, inihampas ni Moshe ang kanyang kamay sa lupa na nagdulot ng pag-alo ng puwersa ng magic sa buong lupa. Sa hindi malamang dahilan, ang puwersa ng kanyang magic ay nagpaago sa lupa na parang isang lawa na nagbakbak sa pinakaibabaw na patong ng matigas na lupa sa isang galaw lang. Matapos kumalma ng lupa, sinuri ito ng baguhan. Nagulat siya nang makitang mas malambot pa ang lupang ito kaysa sa parte na binungkal ng mga senior niya. Sa kanyang likuran, pinaalalahanan ni Moshe ang mga bata na hindi siya ang bubungkal sa buong bukid ng mag-isa, kaya kailangan nilang asikasuhin ito nang sila-sila lang. Nang marinig ito, nagsimulang magreklamo ang tatlong pusa, ngunit pinagalitan sila ni Moshe at pinagtrabaho na. Nang makita ang mga kabataan na nagbubulakbol sa trabaho, naalala niya tuloy ang guro niya. Ang ikatlong Moshe, na palaging nagagalit sa kanya sa parehong paraan dati. Matapos maalala ito, gaman ang pakiramdam ni Moshe at naglakad palayo habang tumatawa. Ilang araw ang lumipas, natapos din ng mga pusa ang pagbubungkal ng lupa. Imbes na magtanim ng mga buto, umikot-ikot si Moshe at inamoy-amoy ang lupa para sa kung anong dahilan. Napaisip ang baguhan kung bakit niya ito ginagawa. Kaya ipinaliwanag ng mga senior na naghahanap siya ng mga natirang bakas ng mana sa lupa. Tinanong ng baguhan kung bakit ito mahalaga. Kaya ibinunyag ng mga senior na kung itatanim nila ang mga buto ng foxtail bago tanggalin ang mana, pwede nitong gawing mga higanteng halimaw ang mga halaman. Pagkarinig nito, nagulat ang baguhan, napapaisip kung anong nakakabaliw na kapalpakan ng pinagdaanan ng first generation Moshe para lang matuklasan ang mga teknik na ito. Maya-maya ay tinawag na silang lahat ni Moshe para simulan ang pagtatanim ng mga buto. Naglabas siya ng isang sako na puno ng mga foxtail, sabay paliwanag na ang mga maliliit na butil sa mga buntot nito ay ang mismong mga buto ng halaman.
Nang makita kung gaano karami ang mga maliliit na buto, naisip ng baguhan kung pwede ba nilang gamitan na lang ng wind magic para hipan ang mga ito papunta sa bukid. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Moshe na ginugol niya ang buong maghapon sa pag-amoy sa lahat ng mana sa lupa. Kaya siguradong masisira lang ng wind magic ang lahat ng pinaghirapan nila. Imbes doon, para maiwasang ma-infect ang lupa, kailangan nilang itanim ng mano-mano ang lahat ng butong ito. Para ipakita kung paano, kumuha siya ng ilang foxtail gamit ang kanyang bibig at ipinagpag ang mga ito sa ibabaw ng lupa. Para sa mga maliliit na pasang ito, ang pag-iling ng kanilang leeg ng napakalakas sa buong bukid ay isang napakahirap na trabaho. Sa kasamaang palad, wala silang ibang magagawa kundi ang ligtas na itanim ang mga buto. Makalipas ang ilang saglit, napagod ang mga pasang estudyante at nagsimulang magtamad-tamaran. Kaya naman pinagalitan sila ni Moshe. Pagkatapos, bumigay ang mga binti ng baguhan at natomba siya sa labis na pagod habang ramdam na ramdam niya ang sakit ng kanyang katawan. Napaisip ang baguhan kung sadyang kulang lang ang magic at stamina niya para makasabay sa mga senior. Nang makita ito, pinaalalahanan siya ni Moshe na ito na ang huling hakbang bago nila iwan ang mga halaman para kusang lumaki. Hinikayat niya ang baguhan na tumayo at kayanin ang huling yugto na nagbigay sa kanya ng kailangang motibasyon. Pagkatapos ng ilang oras ng mabigat na trabaho, natapos din ang pagtatanim ng mga buto. Ilang araw ang lumipas, namuo ang mga ulap sa kalangitan at nagsimulang umulan na naging dahilan para lumaki ang mga foxtail. Di nagtagal, napuno ang buong bukid ng mga foxtail grass na may maliliit na usbong. Habang naglalakad sa bukid, napansin ng baguhan ang ilang mga damo at napaisip kung dapat ba niya itong bunutin. Na-impress si Moshe sa kanyang pagiging maingat at ipinaliwanag na dapat niya nalang hayaan ang mga damo. Dahil ito sa sinubukan na ng unang Moshe na tanggalin ang lahat ng damo mula sa kanyang mga pananim. Sa hindi malamang dahilan, noong tinanggal ng orihinal na Moshe ang mga damo, tuluyang nabigo sa pagtubo ang mga foxtail. Nang magdesisyon siyang hayaan na lang ang mga damo, nalaman niyang nakatulong ang mga ito para tuluyang mamunga ang mga foxtail. Simula noon, hinahayaan na palagi ng mga sumunod na henerasyon ng mga Moshe ang bukid na lumago ng kusa. Bigla na lang, may mga halimaw na palihim na nakapasok sa bukid ng foxtail. Naistorbo sa kanilang presensya, napalingon ang lahat ng mga pusa. Habang nilalapitan ni Moshe ang mga halimaw, napaisip ang baguhan kung ano ang mga iyon. Ipinaliwanag ng mga senior niya na ang mga ito ay mga giant clawed locust na mahilig kumain ng foxtail grass. Biglang sumigaw si Moshe sa mga locust na lumaya sa pag-aari niya. Sa kasamaang palad, tumanggi ang isa sa mga locust na makinig at sinubukan siyang atakehin mula sa ere. Sa tindi ng galit, hinampas ito ni Moshe pabagsak mula sa langit. Pagkatapos, pasiga na inutusan niya ang kanyang mga estudyante na patumbahin din ang mga ito. Sumugod ang 3 pasang estudyante gamit ang kanilang magic at fighting techniques para atakehin ang mga locust. Habang lumalaban sila, pinaalalahanan sila ni Moshe na iwasang tamaan ang lupa ng kanilang magic. Pagkatapos ay humarap siya sa natitirang mga locust ng mag-isa at matapang na sumugod sa kawan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, natombang lahat ang mga pusa sa labis na pagod. Kahit na matapos ang lahat ng kanilang pagsasanay, bawat isa sa kanila ay nakapagpabagsak lang ng tig-iisang locust. Sa kabilang banda, inubos ni Moshe Ivy ang lahat ng natirang kawan ng mag-isa. Pagkatapos ay humarap siya at inutusan ng mga pasang estudyante na itapon ang mga locust sa ibang lugar. Habang binubuhat ng mga pusa ang mga ito gamit ang kanilang magic, napagtanto nila na hinayaan ni Moshe na mabuhay ang mga locust. Habang nahihirapan sa mabigat na timbang, napaisip ang mga pusa kung bakit hindi na lang nila pwedeng iwan ang mga locust doon. Kaya pinaalalahanan sila ni Moshe na babalik lang ang mga hangal na insekto na ito para kainin ulit ang kanyang mga foxtail. Dinala palayo ng mga pusa ang mga locust, ngunit hindi kinaya ng baguhan ang bigat nito. Nang matombe siya, sinabihan siya ng mga senior na magpahinga na lang habang sila na ang bahala sa locust. Habang nasa lupa, napaisip ang baguhang pusa kung anong uri ng magic, lakas, kaalaman, at karanasan ang kakailanganin ng lahat ng mga Moshe para maalagaan ang mga espesyal na bukid na ito. Dahil naranasan niya mismo ang matinding hirap ng trabaho sa bukid, napagtanto niya na ang lahat ng mga masyang ito ay mga pambihirang pusa. Ilang araw ang lumipas, hinog na ang mga foxtail bilang resulta ng matinding pagsisikap ng lahat. Sa gabi na tuluyan na silang namukadkad, nagpaputok si Moshe ng furry work sa kalangitan na kamukha ng isang foxtail. Nang sumabog ang furry work sa langit, nalaman ng lahat ng pusa sa gubat na malapit na ang araw ng foxtail. Kinabukasan, binisita ng buong populasyon ng mga pusa sa gubat ang Moshe Square para maglaro sa mga bukid.
Nag-interact ang mga pusa mula sa lahat ng edad, hugis, at laki sa isa't isa, kung saan nakasama nila ang mga bago at lumang kaibigan pati na rin ang kanilang pamilya. Kahit si Mr. Wing ay bumisita rin, bagamat pinaligiran siya ng napakaraming iba pang mga pusa na gustong makita siya. Naglakad si Mosha palapit kay Mr. Wing at pinuri siya nito dahil sa pagpapatubo na naman ng isa pang kamanghamanghang bukid ng foxtail. Magalang na tumango si Mosha at dinala siya sa pinakamalaking foxtail para sa taong iyon. Sa katunayan, sobrang laki ng foxtail na ito kaya nagpaalala ito kay Mr. Wing sa unang pagkakataon na naglaro siya nito. Noon, isa lamang siyang baby dragon na naglalaro sa ilalim ng mapagbantay na paningin ng inang pusa. Kahit ngayon, masaya siyang naglalaro sa higanteng foxtail, masaya na mabalikan ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Habang pinapanood ang lahat ng mga pusa sa gubat na nag-e-enjoy sa mga bunga ng kanyang pinaghirapan, masayang ngumiti si Mosha. Sa ngayon, walang ibang inaalala ang matandang pusa maliban sa pagpili ng isang magaling na susunod sa kanyang mga yapak mula sa kanyang mga estudyante. Samantala, sa ibang bahagi ng bansa, nakakita ang inang pusa ng ilang halamang foxtail sa bukid ng isang taga-nayon. Kahit sa kanyang katandaan at malawak na karanasan, na-excite siya na parang isang ordinaryong pusa at nagsimulang maglaro sa mga ito na parang bata. Di nagtagal, nakita siya ng magsasaka na nagmamay-ari ng bukid na naglalaro doon. Tinanong niya ang inang pusa kung naglalakad-lakad lang ba siya. Kaya naman tumango siya, at sinabing iyon ang kanyang pang-araw-araw na ehersisyo. Habang tumatawa ang lalaki sa sagot niya, napaisip siya kung paano ito nakapagpatubo ng foxtail sa bukid niya. Dahil bibihirang tumubo ang halamang ito sa mga bukas na damuhan, ipinaliwanag ng magsasaka na nakuha niya ang mga buto ng foxtail mula sa Forest for Beginners, na nagpaalala sa kanya sa kanyang tahanan. Ibinunyag ng magsasaka na nadiskubre ng ilang pusa mula sa Forest for Beginners kung paano magtanim ng mga foxtail sa sarili nilang lupa na nagbigay sa kanya ng isang magandang sorpresa. Pagkarinig sa kwentong ito, naisip niya na kaya siguro pinalalago ng mga pusa ang bukid ay para may bahagi ang mga nakaka-excite na larwang ito sa ibang mga pusa. Sumang-ayon ang magsasaka sa kanya at ibinunyag na ang may-ari ng bukid ng Mosha ay isang napaka-espesyal na pusa. Matapos malaman ang tungkol sa Mosha Square, nagulat ang inang pusa na labis na umunlad ang mga pusa sa kanilang lugar. Samantala, napabuntong hininga ang magsasaka at sinabing mahirap makuha ang mga buto ng foxtail dahil binabantayan ng mabangis na pasang dragon ang bukid ni Mosha. Nang mabanggit ang dragon, humingi ng karagdagang impormasyon ang inang pusa. Kaya sinabi sa kanya ng magsasaka na kinatatakutan ng lahat ang dragon bilang Imperial Dragon. Sa ilalim ng banta ng makapangyarihang dragon na ito, walang tao ang nangangahas na maging bastos sa mga pusa sa gubat. Sa katunayan, napapabalita rin na kayang wasakin ng dragon ang buong mga nasyon at hukbo ng mag-isa. Pagkarinig sa lahat ng ito, nagulat ang inang pusa. Ngunit sinabi ng magsasaka sa kanya na sinusubukan lang ng dragon na protektahan ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na ang sanggol na dragon na pinalaki niya maraming taon na ang nakalipas ay lalaki at magiging isang ganoon kamapanganib na halimaw. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik siya sa paaralan ng mahika ni Anne kung saan kinwento niya rito ang lahat tungkol sa mga foxtail. Pagkatapos makita ang mga pamilyar na halamang iyon, nakaramdam ng nostalgia ang inang pusa tungkol sa kanyang sariling bayan. Nang pag-isipan ito, napagtanto rin ni Anne na ang kawang-awang inang pusa ay hindi na nakabisita sa kanila simula nang maging familiar niya ito. Pagkatapos ay lumapit ang ilang mga estudyante para magpaalam. Kumaway si Anne sa kanila, at binati sila ng good luck para sa kanilang paparating na bakasyon. Sinabi rin niya sa inang pusa na bisitahin ang kanyang gubat dahil wala munang pasok sa paaralan ng ilang panahon. Nagulat, pinag-isipan ng inang pusa ang alok niya na umuwi, at nagdesisyon siyang kumonsulta kay Mr. Demon dahil kaya nitong gumamit ng teleportation magic. Habang inaasikaso ng kawawang lalaki ang mga papeles sa kanyang opisina, nagsimulang kalampagin ng inang pusa ang pinto niya. Dahil natakot, binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang ina na sinisigawan siya. Nainis sa kanyang walang ingat na ugali, pinaalalahanan siya ng demon na nagkabit siya ng doorbell para sa kanya. Ngunit sa tingin ng inang pusa ay masyadong advanced ang teknolohiyang ito para sa kanya. Pagkatapos ay hinailan niya ito papasok sa kanyang opisina para maiwasang masira ang kanyang imahe sa harap ng iba. Pagkapasok sa loob, tinanong ng inang pusa ang demon kung kaya ba siyang i-teleport nito papunta sa gubat ng mga nagsisimula. Umiling ito, kaya nagtaka ang inang pusa kung bakit hindi niya kaya. Kahit na karaniwang nakakagawa ang demon ng kanyang mga magic circle kahit saan niya gusto, ang gubat ng mga nagsisimula ay sakop ng barrier ni Mr. Wing, kaya hindi siya makagawa ng isa roon.
Nang tukuyin ng demon ang dragon bilang kanyang nakababatang kapatid, napaisip ang inang pusa kung ang tinutukoy ba talaga nito ay ang maliit na sanggol na pinalaki niya maraming taon na ang nakalipas. Tumango ito, at ipinaliwanag na wala ng ibang dragon sa gubat. Gayunpaman, nahihirapan pa ring maniwala ang inang pusa. Kaya pinaalalahanan siya ng demon na nagbago na ang dragon pagkatapos nitong lumaki. Pagkatapos ay bumalik siya sa usapan tungkol sa teleportation at ipinaliwanag na kaya lang niya itong i-teleport sa kabiserang lungsod na malapit sa gubat. Sumang-ayon ang inang pusa rito sa pag-aakalang madali lang siyang makakapaglakad papunta sa gubat mag-isa. Gayunpaman, gusto rin sanang sumama ng demon sa kanya. Nang marinig ito, sinabihan niya ito na mag-focus na lang sa sarili nitong trabaho. Bigla na lang, nakatanggap siya ng tawag mula sa ilang estudyante na gustong hamanin ulit ang kanyang labyrinth. Sa kasamaang palad, bilang guro nila, kailangan niya silang tulungang mag-ensayo, kaya hindi siya makakasama sa nanay niya maglakad papunta sa gubat. Gayunpaman, sinabihan niya ang mga estudyante na maghintay sandali habang hinahatid niya ito sa kabisera. Pagkatapos ay sinimulan niyang i-teleport ang kanyang sarili at ang kanyang ina, umaasang magkakaroon pa siya ng mas maraming libreng oras mula sa trabaho sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap, nakarating sila sa kabisera, kung saan pinaalalahanan ng demon ang kanyang nanay na tawagan siya kung kailangan ito ng tulong. Tumango ito, ngunit hindi pa rin siya mapanatag, at sinabing dapat itong mag-ingat para maiwasang makipag-away sa anumang oso sa gubat. Di nagtagal, nagsimulang mainermon ng demon sa inang pusa na parang isang nag-aalalang nanay, na gustong panatilihin itong ligtas anuman ang mangyari. Dahil sa kanyang walang tigil na paninermon, nainis ang inang pusa at pinaalalahanan siyang hindi pa siya ulyanin. Pagkatapos ay pinaalalahanan niya itong turuan ng mga estudyante nito, kaya nag-aatubili itong nag-teleport pabalik sa akademya. Pagkaalis ng demon, tumalon ang inang pusa sa ibabaw ng pader para hanapin ang daan papunta sa gubat. Pagkabagsak niya sa ibabaw ng pader, isang pusa ang nagsimulang pumalakpak para sa kanya, at sinabing napakaganda ng paggalaw niya. Pagkatapos ay nagpakilala ito bilang si Habuchi. Natuwa sa papuri nito, huminto ang inang pusa para makipag-usap, ngunit hindi niya ibinunyag ang kanyang totoong pangalan dahil isa siyang familiar ng isang tao. Sa halip, sinabi na lang niya kay Habuchi na tawagin din siyang Mama Cat. Kahit na naiweirdan si Habuchi sa kanyang sobrang pagiging malapit, pumayag na rin siyang tawagin itong inang pusa. Pagkatapos ay tinanong niya ito tungkol sa bukid ng Foxtail sa gubat ng mga nagsisimula, kaya ipinaliwanag nito na tinatawag itong Moshe Square. Nang marinig itong magsalita tungkol sa tourist spot, napaisip siya kung unang beses ba ng inang pusa na bisitahin ang gubat. Gayunpaman, sinabi nito sa kanya na ipinanganak din siya sa gubat ng mga nagsisimula, ngunit na i-teleport siya palayo para maging familiar ng isang tao noong matagal na panahon na. Noong panahong iyon, wala pa nga ang gubat ng Moshe. Pagkarinig dito, sinabi ni Habuchi sa kanya na malaki na ang ipinagbago ng gubat mula noon. Pagkatapos, inalok niyang ituro ang daan dahil nag-aalala siya para sa kanya. Natuwa sa alok nito, pumayag ang inang pusa na maglakad kasama niya. Habang naglalakad, kinwentuhan niya ito ng iba't ibang kwento tungkol kay Anne. Habang patuloy siya sa pagsasalita, nabanggit niya na maraming tao ang nagsabi sa kanya na ang dragon sa gubat ay sarili niyang anak. Nagulat, napaisip si Habuchi kung siya ba ang nanay ni Mr. Wing. Nang mabanggit ang pangalang ito, natahimik din ang inang pusa. Naalala ni Habuchi ang mga pagkikita nila ni Mr. Wing nung pinapanood niya itong magpalaki ng mga maliliit na kuting. Kahit na sinubukan ng kawawang dragon ang lahat ng kanyang makakaya na pangaralan ng mga sanggol, masyadong mataas ang enerhiya ng mga ito para makayanin niya ng mag-isa. Dahil sa pagod, lumabas siya para lumanghap ng sariwang hangin at nakasalubong niya si Habuchi, na nagtaka kung bakit napakahigpit nito sa mga pusa. Sinabi sa kanya ni Mr. Wing na gusto niyang maging independent ang mga pusa dahil nag-aalala itong hindi sila makakasurvive ng mag-isa kung may mangyari sa kanya. Gayunpaman, inisip ni Habuchi na walang makakapanakot kay Mr. Wing dahil sa talino at lakas nito. Nang marinig ito, kinuwento sa kanya ni Mr. Wing ang tungkol sa inang pusa na biglang kinuha palayo sa kanya ng mga tao. Pagkawala nito, siya at ang kanyang mga kapatid ay umiiyak araw-araw para sa kanilang nanay. Sa paglipas ng panahon, lumaki silang nananatiling matatag sa tulong ng mga huling salita ng kanilang ina. Sa kuryosidad, tinanong siya ni Habuchi kung ano ang itinuro ng ina nito sa kanya. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Mr. Wing na utang niya ang lahat sa kanya dahil itinuro nito sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Sa huling mga salita nito, inutusan nito ang kanyang mga anak na manatiling magkakasama para makasurvive sa ilang. Matapos ipaliwanag ito, sinabi ni Mr. Wing sa kanya na hindi na niya kailanman nakita ang kanyang ina matapos itong masaman.
Maraming taon na ang lumipas mula ng araw na iyon, kaya inakala niyang pumanaw na ang kanyang ina dahil sa katandaan. Ngayon, habang nasa harap niya ang inang pusa, napagtanto ni Habuchi na nagkamali si Mr. Wing. Ngayon ay nakakasiguro na siyang ang inang pusa nga mismo ang nanay ni Mr. Wing. Gayunpaman, tumanggi pa ring tanggapin ito ng inang pusa dahil hindi siya makapaniwalang naging isang malaking halimaw ang kanyang malambing na anak. Napaisip si Habuchi kung dapat ba nilang sabihin kay Mr. Wing na buhay pa siya. Nang marinig ito, medyo nag-alala ang inang pusa, kaya nagdesisyon siyang bisitahin ito pagkatapos muna niyang mamasyal-masyal. Sa halip na bisitahin ang kanyang anak, hiniling niya kay Habuchi na dalhin na muna siya sa Moshe Square. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa Moshe Square na puno ng mga namumulaklak na foxtail. Habang nasa sabik ang inang pusa na makakita ng napakaraming foxtail, itinuro ni Habuchi ang direksyon papunta sa ika-4 na Moshe. Pagharap niya, inilabas din ng kanyang mga usyoserong estudyante ang kanilang mga ulo mula sa bukid. Nagsimulang purihin ng inang pusa si Moshe para sa maganda nitong trabaho, ngunit nagtaka ito kung sino siya dahil hindi pa niya ito nakikita noon. Ipinaliwanag ni Habuchi na ang pasang ito ay ang maalamat na ina ni Mr. Wing. Kaya pinakiusapan niya si Moshe na ipasyal siya sa paligid ng bukid. Matapos malaman ng madamdaming kwento ng inang pusa, napaiyak si Moshe sa lahat ng sakripisyong ginawa nito. Sa kasamaang palad, hindi niya ito pinayagang pumasok sa bukid dahil hindi pa araw ng pista. Nainis si Habuchi sa pagiging tapat nito sa tradisyon, ngunit sinabihan siya ni Moshe na tignan ng mabuti ang bukid. Napansin ng inang pusa na namumulaklak ng husto ang bukid. Kaya tumango si Moshe at ipinaliwanag na ginaganap niya ang Foxtail Festival taon-taon kapag panahon ng pamumulaklak. Dahil handa na ang mga halamang ito, gaganapin niya ang pista bukas kaya maaari na lang bisitahin ito ng inang pusa sa susunod na araw. Pinaalalahanan din niya ito na maaari niyang hanapin si Mr. Wing at bisitahin ang mga bukid kasama nito mamaya para mas maging masaya. Nang mabanggit si Mr. Wing, hindi pa rin siya sigurado na ang nakakatakot na dragon ay ang kanyang anak. Ngunit kumpiyansa si Moshe na makikilala niya ito agad. Pagkatapos nilang mag-usap ni Moshe, nagsimulang pangunahan ni Habuchi ang inang pusa papunta sa kuweba ni Mr. Wing. Habang nasa daan, nagulat siya na makitang malaki ang ipinagbago ng gubat na may napakaraming bagong daanan at hindi pamilyar na mga pusa dahil pakiramdam niya ay ibang-iba na ang lahat. Naisip din niya na iba ang dragon ng gubat sa kanyang anak. Sa loob-loob niya, inihanda niya ang kanyang sarili na ma-disappoint sa sandaling makarating sila sa kuweba ng dragon. Di nagtagal, nakarating sila sa pamilyar na kuweba kung saan niya inalagaan ang mga anak niya maraming taon na ang nakalipas. Ilang mga batang pusa ang lumabas ng kuweba na nagtataka kung bakit nandito si Habuchi. Paglabas ng mga pusa, nagulat ang inang pusa sa pamilyar na amoy sa kanilang mga katawan. Lumapit siya sa mga kuting na agad nagsimulang paglaruan ang kanyang mga buntot pagkatapos makita na mabait siya. Habang naglalaro ang mga bata, napansin ng inang pusa na ang buong gubat sa paligid ng kuweba ay nagtataglay ng pamilyar na amoy ni Mr. Wing nung unang beses niya itong pinalaki. Hindi niya kailanman inasahan na ang maliit na sanggol na iyon ay lalaki ng ganoon kalaki at magiging dominanti. Pagkatapos ng ilang sandali, umuwi si Mr. Wing kasama ang ilang mga kuting pagkatapos ng isang outing. Pagkakita sa kanya, nagsimulang magtubig ang mga mata ng inang pusa, ngunit hindi siya napansin ni Mr. Wing. Napansin lang sa wakas ni Mr. Wing si Habuchi at ang pasang kasama nito nang makalapit na siya sa kuweba. Noong una, akala niya ay isa lang itong ordinaryong bisita, ngunit nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ang kanyang ina. Habang natigilan si Mr. Wing dahil nagulat siya, lumapit ang inang pusa at buong pagmamahal na dilaan ang kanyang ilong. Nagsimula siyang purihin ito na parang isang bata, ngunit ang kawawang dragon ay masyadong nagulat para maniwala na buhay pa siya. Habang nag-iisip si Mr. Wing kung siya nga ba talaga yon, nagsimulang sariwain ng inang pusa ang mga kwento mula sa kanyang pagkabata. Nang marinig ito, napagtanto niya na totoong nakikita na niya ang kanyang ina pagkalipas ng napakaraming taon. Nagulat ang inang pusa na nakatira pa rin siya sa iisang kuweba pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Kaya ipinaliwanag ni Mr. Wing na sinusunod lang niya ang pangako niya rito na makasurvive kasama ang iba pang mga pusa sa gubat. Gayunpaman, hindi talaga matandaan ng inang pusa na gumawa siya ng ganoong pangako dahil naging abala siya sa buhay niya kasama ang mga tao. Pagkakita sa kanyang casual na reaksyon, medyo nasaktan si Mr. Wing, ngunit ipinangako niya rito na hindi siya nagsisinungaling tungkol sa huling mga salita nito. Sa kanyang mga sinserong salita, naging seryoso ang inang pusa at nagpasalamat sa kanya sa pagtupad sa kanyang pangako sa buong panahong ito. Pagkatapos, sinabi niya kay Mr. Wing na mananatili siya sa kuweba nito ng ilang araw. Casual siyang umalis para mangaso, kaya sinubukan siyang pagpahingahin nito.
Bilang kanyang anak, gusto ni Mr. Wing na mag-relax na lang ito habang siya ang kukuha ng pagkain. Ngunit nainis siya dahil ayaw niyang tratuhin na parang lola. Habang nagulat ang kanyang kawawang anak, nagsimula siyang maglakad palayo. Sa harap ng kanyang matigas ang ulong nanay, ang makapangyarihang si Mr. Wing ay walang kalaban-laban at nagsimula siyang sumunod dito na parang isang paslit na nangangailangan ng atensyon. Iyon ang episode 7. Mag-subscribe at mag-comment para hindi ninyo ma-miss ang susunod na part.